Invincible Divine Sword Kabanata 65. Nang makitang lumabas siyang Xiaotian, natuwa silang lahat sina Kuai Niu, Yuan Wei at iba pa at pinuntahan siya. Nakahinga rin ng maluwag si Chen Yi. Ang True Demon Ancestor, Xing Tian, Tiangu Demon God at iba pa na nakatago sa kadiliman ay nakitang lumitaw siyang Xiaotian, at ang kanilang mga puso ay lumubog, na may masamang premonition. Ilang tao ang nakatingin sa labasan ng Space Channel. Ngunit hanggang sa matapos ang unang round, hindi pa rin nagpapakita sina Yemo, Xingnan, at ang apat na leader ng angkan ng demonyo. Hindi lang iyon, ang malaking bilang ng mga super strong na lalaki mula sa Demon God Temple, Xing Family, at ang apat na Demon Clan ay hindi lumabas. Sa pagkakataong ito, maraming late-stage 10th level gods mula sa Demon God Temple, Xing Family, at ang apat na angkan ng demonyo nakalahok sa kompetisyon. Pero, walang lumabas sa kanila. Sa oras na ito, nakita ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng plaza na si Yemo, Xingnan, ang apat na pinuno ng angkan ng demonyo at iba pang mga amo ay hindi lumabas, at lahat sila ay mukhang kakaiba. Napansin din ng lahat ang abnormalidad. Nagulat din ang formation god na si Wu Tian. Kahit na hinarangan ng angkan ng demonyo ang paglabas ng Space Channel, sa lakas ni na Xingnan, Yemo at iba pa, dapat silang makalabas. Matapos makapasa sa unang round, ang susunod na round ay ang ikalawang round ng formation competition. Gayunpaman, bukas na gaganapin ang ikalawang round ng formation competition kaya't lahat ay umalis sa eksena at bumalik sa kani-kanilang palasyo. Bumalik din sa palasyo sina Yang Xiaotian, Kuai Niu at iba pa. Friend Yang, okay ka lang? Pagkabalik sa palasyo, hindi napigil ang magtanong ni Kuai Niu. Tumingin din si Yuan Wei at iba pa kay Yang Xiaotian nang may pag-aalala. Ayos lang. Nang makita ang pag-aalala ng lahat, ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, away lang ito kina Xingnan, Yemo at iba pa. Medyo pagod na ako. Nagulat si Kuai Niu, Yuan Wei at iba pa. Paano si Xingnan, Yemo at iba pa? Hindi maiwasang magtanong ni Yuan Wei. Pinatay ko na sila, sabi ni Yang Xiaotian. Matapos malutas sina Xingnan, Yemo, at ang apat na pinuno ng angkan ng demonyo sa Devil Island, binuksan din niya ang Tai Xiaoxian Thunder God Array at kinuha ang Leyang Fruit sa loob. Hindi lang iyon, habang nasa daan, marami rin siyang nakitang mga espiritual na gamot sa antas ng Diyos. Kung hindi dahil dito, matagal na siyang lumabas. Bagamat hinarangan ng angkan ng demonyo ang paglabas ng Space Channel, hindi nila siya mapigilan. Nagulat si Yuan Wei at ang kanyang mga tauhan nang marinig na pinatay niyang Xiaotian sina Xingnan at Yemo. Maging si Kuai Niu ay nagulat. Si Yemo ang ikasampung demonyo ng Demon God Temple. Maging si Yuan Wei, ang master ng Sword God Temple, ay hindi nang ahas na sabihin na kaya niyang patayin si Yemo, at si Xingnan ay hindi mas mahina kaysa kay Yemo. Ngayon silang lahat ay pinatay ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, sa isang palasyo sa Chenkun City, mukhang mabangi si Xing Tian at tinitigan ang kanyang mga tauhan na may layuning pumatay, ano ang sinabi mo? Ang ninuno ng pamilya Xing ay nanginag at nagsabi, Ancestor, pumunta lang ako para tingnan, at ang mga Soul Jade card ni Lord Xingnan ay nasira lahat. Nasira lahat ang Soul Jade card. Pakiramdam ni Xing Tian ay parang gumuho ang langit. Siya ay umungal, suriin mo ako, kung ano ang nangyayari. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Si Xingnan ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Siya lang din ang pag-asa niya. Sa lakas ng anak niya, hindi siya naniniwalang mamamatay ang anak niya sa Devil Island. Sa mga taong pumasok sa Devil Island sa pagkakataong ito, tanging ang Star Formation God lang ang may lakas para patayin ang kanyang anak, ngunit ang Star Formation God ay palaging kaibigan niya at imposibleng mapatay niya ang kanyang anak. May kaugnayan kaya ito kay Yang Xiaotian. Ang ninuno ng pamilya Xing ay nag-alinlangan sandali at sinabi ang kanyang hula. Imposible. Agad na sinabi ni Xing Tian, kung wala ang Golden Tripod at Kuai Niu, hindi makakapantay si Yang Xiaotian kay Nanner. Higit pa rito, sa mga master ng pamilya Xing na pumasok sa Devil Island sa pagkakataong ito, mayroong 3 late stage na heavenly gods ng ikasampung antas. Ang balita na halos 1,000,000 master mula sa Demon God Temple, ang pamilyang Xing, at ang apat na pangunahing angkan ng demonyo ay namatay sa Devil Island sa lalong madaling panahon ay kumalat. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Chenkun City ay nagulat lahat. Nang marinig ng Diyos ng Array Wu Tian ang balita, nagulat din siya, namatay si Yemo, Xingnan at ang apat na pinuno ng angkan ng demonyo sa Devil Island. Oo, Ama, ngayon ay kumakalat na ang balita sa Chenkun City. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagkamatay ni Yemo at ng iba ay maaaring may kaugnayan kay Lord Yang. Sinabi ni Chen Yi, maraming kalahok na mga master ang nagsabi na noong panahong iyon, sa Devil Island, Demon God Temple, ang pamilya Xing,
at ang 4 na hukbo ng demonyo ay nakikipaglaban sa isang hindi kilalang tao, ngunit ang mapanirang kapangyarihan ay masyadong nakakatakot, at walang nang ahas na lumapit. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito. Ang mga mata ng Diyos ng Array Wu Tian ay naghihinala, at umiling siya at sinabing, hindi maaaring si Yang Xiaotian. Kahit na malakas si Yang Xiaotian, hindi siya ang kalaban ni Xing Nan at Ye Mo. Naghinala din si Chen Yi, maaaring ang Demon King ang gumawa nito. Ang Demon Clan ay may 14 na pakpak na Demon King na umiral ng napakatagal na panahon, bago pa man ang True Demon Ancestor, at napakalakas. Ang Diyos ng Array Wu Tian ay naghihinala din. Habang ang lahat ay nag-iisip, kinuha ni Yang Xiaotian ang sunog na ugat ng puno at pinag-aralan ito. Sa mga araw na ito, siya ay gumugol ng higit sa 100 subaw ng tubig sa mga sunog na ugat ng puno, at sa wakas ay lumitaw ang mga bitik sa nasusunog na balat ng mga ugat ng puno. Master Ding, sa iyong tansya, ilang subaw ng Hanyuan Tianjie Shui ang kailangan upang buhayin ang ugat ng punong ito? Tanong ni Yang Xiaotian. Mga 200 subaw pa. Nag-isip si Master Ding. Napangiti ng mapait si Yang Xiaotian nang marinig niya na kailangan pa ng 200 subaw. Dati, nakakuha siya ng higit sa 200 subaw ng Hanyuan Tianjie Shui sa Demon Cave, ngunit nakalunok na siya ng 100 subaw para sa paglilinang. Hindi kasama ang pagkonsumo sa panahon ng labanan sa pagitan ni Master Ding at ng True Demon Ancestor, 100 subaw na lang ang natitira sa kanya. Saan ako makakahanap ng 200 subaw ng Hanyuan Tianjie Shui? Ikaw ang pinakamahusay. Pagkatapos, naisip ni Yang Xiaotian ang Dark Lord's Cave. Siguro kung may Hanyuan Tianjie Shui sa Dark Lord's Cave. Ngayon, nasa kanya ang susi ng kadiliman, at ang dalawa pa ay nasa Formation God na si Wat Ian at ang True Demon Ancestor. Sa Dark Secret Realm, nakuha ni Xing Tian ang pang-4 na susi. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makuha ang 3 pa mula sa 3 tao. Inalis ang sunog na mga ugat ng puno, nilamon ni Yang Xiaotian ang isa pang Destiny Fruit at nagpatuloy sa pagsasanay, nagsusumikap na linangin ang Hanyuan Destiny Body sa 14 na antas sa lalong madaling panahon. Para sa Leyang Fruit, maghihintay siya hanggang sa katapusan ng Formation God Competition bago ito lunukan para magsanay. Nalampasan na ngayon ni Yang Xiaotian ang 9 na antas ng banal na espiritu, at sa 3 pangunahing mga banal na katawan ay na-upgrade, kaya isang gabi lang ang inabot para pinuhin ang isang Destiny Fruit. Kinabukasan, ang 2 round ng Formation God Competition. Nang dumating sina Yang Xiaotian, Kui Niu at iba pa sa plaza, nagkaroon ng napakaraming ingay. Ngayon ang 2 at huling round ng Formation God Competition. Mas marami ang nanunood ngayon kaysa noong nakaraang araw. Matapos ang pagdating ng Formation God na si Wu Tian, agad niyang ipinaliwanag ang mga patakaran ng 2 round ng kompetisyon. Sa katunayan, ang mga patakaran ng 2 round ng kompetisyon ay napakasimple. Kung mas malakas ang porma sayon, mas mataas ang rango. Ang nangungunang 10 ay direktang pipiliin, at ang nangungunang 10 ay magkakaroon ng mga kamangha-manghang gantimpala. At ang unang lugar ay maaaring hamanin ang Formation God na si Wu Tian. Kung kaya mong talunin ang Formation God na si Wu Tian, ang reward sa unang pwesto ay madodoble. Matapos marinig ang mga patakaran ng kompetisyon, nagulat ang lahat. I wonder kung sino ang mananalo sa unang pwesto sa God of Formation contest na ito. Ito ay dapat ang Diyos ng Xingluo Formation. Ang antas ng Diyos ng Xingluo Formation ay napakataas na kahit ang Diyos ng Wat Ian ay hinahangaan siya. Sa tingin ko dapat ay si Lord Tianfeng yun. Narinig ko na kaya na ni Lord Tianfeng ang isang dual system top level 10 level divine formation. Ang talento sa pagbuo ng 9 Nether Demon Lord ay mas mahusay kaysa sa kanyang lolo. Dapat ay nalampasan ng kanyang formation level ang kanyang lolo. Maaaring walang pagkakataon ng 9 Nether Demon Lord na manalo sa unang pwesto. Halos mahulog ang mga mata ng lahat sa God of Xingluo Formation, Tianfeng, at sa 9 Nether Demon Lord. Bagamat si Yang Xiaotian ay may kahangahangang talento para sa mga porma sayon at paulit-ulit na nauunawaan ang mga haligi ng 3,000 demon gods, 10 taon na lamang ang nakalipas mula nang masira niya ang kaharian ng mga Diyos. Tulad ni Quino, Yuan Wei at iba pa, iniisip ng lahat na hindi kayang ayusin ni Yang Xiaotian ang isang dual system top level 10 level divine formation. Ito ay mas imposible upang manalo sa unang lugar sa paligsahan. Upang maging patas, pinamahagi ng Diyos ng Forma Sayon na si Wu Tian ang mga tao ng mga rune at Spirit Stone para sa pag-ukit ng mga Forma Sayon. Sa makatuwid, ang lahat ay maaari lamang gumamit ng mga rune at Spirit Stone upang mag-ukit. Si Yang Xiaotian at ang lahat ay lumapit sa kani-kanilang posisyon at tumayo. Ang mga posisyon ay inayos ayon sa mga resulta ng unang round ng kompetisyon. Dahil si Yang Xiaotian ang huling lumabas sa unang round, tumayo siya sa pinakadulo at sa sulok. Sige, simulan mo na.
Sigaw ng Diyos ng Formosayon na si Wu Tian. Nang bumagsak ang mga salita ng Diyos ng Formosayon na si Wu Tian, hindi mabilang na enerhiya ng langit at lupa ang lumundag sa plaza. Maraming formation masters ang nagsimulang mag-ukit ng formation rune. At nagsimula ring kumilos sina Tianfeng, Jiuyu Demon Lord, at Xingluo Formation God. Ikanaway ni Tianfeng ang kanyang mga kamay, at ang kamanghamanghang enerhiya ng apoy at hangin ay namuo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay. Maraming tao ang nagbibigay pansin kay Tianfeng, at namangha sila nang makita si Tianfeng na nagpupuyos ng apoy at hangin gamit ang kanyang mga kamay. Talagang magtatakda si Lord Tianfeng ng dual element na divine formation. Mukhang yukit niya ang Skyfire Hurricane Divine Talisman. Maraming mga master ang nagulat lahat nang makita nilang itatatag ni Tianfeng ang Skyfire Hurricane Divine Formation. Dapat mong malaman na ang Skyfire Hurricane Divine Formation ay isa sa pinakamahirap na matagumpay na iset up sa mga dual element level 10 top level na Divine Formation, at ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa maraming dual element level 10 top level na Divine Formation. Kung talagang matagumpay na naiset up ni Tianfeng ang Skyfire Hurricane Divine Formation, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong manalo sa unang lugar sa pagkakataong ito. Nang iset up ni Tianfeng ang Skyfire Hurricane Divine Formation, iwinagayway ni Xingluo Array God ang kanyang mga kamay, at isang stream ng star power at fire energy ay namuo, at nagsimulang ukit ang Starfire Divine Talisman. Si Lord Xingluo Array God ay inukit ang Starfire Divine Talisman. Siya ang magtatayo ng Starfire Divine Formation. Nang makita ito ng lahat ay mas nagulat sila. Ang kapangyarihan ng bituin ay mas mahirap i-condense kaysa sa enerhiya ng hangin, kaya ang kapangyarihan ng Starfire Divine Formation ay kalahating punto na mas malakas kaysa sa Skyfire Hurricane Divine Formation. Ang Nine Nether Demon Lord ay hindi gustong mahuli. Nang iwagayway niya ang kanyang mga kamay, namuo ang mga alon ng madilim na enerhiya. Bilang karagdagan sa madilim na enerhiya, mayroon ding mga alon ng malakas na yin wind energy. Sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang isang madilim na banal na simbolo ay Lamambot. Ito ang Black Wind Yin Ghost Divine Symbol. Nagulat din ang lahat nang makita nila ito. Ang Black Wind Yin Ghost Divine Array ay isa sa nangungunang 10 Divine Array ng Dark at Wind Dual Elements, at ang kapangyarihan nito ay hindi mas mahina kaysa sa Starfire Divine Array. Siyang Xiaotian ay hindi nagmamadaling kumilos. Matapos makita ang mga Divine Array na aayusin ni Tianfeng, Xingluo, at ang Nine Nether Demon Lord, nagpasya siyang ayusin ang Skyfire Hurricane Divine Array tulad ni Tianfeng. Ang Skyfire Hurricane Divine Array ay ang pinakakaraniwang dual element na Divine Array na inayos niya, at ito rin ang pinaka-confident na dual element na Divine Array na mayroon siya. Ang kapangyarihan ng ordinaryong Skyfire Hurricane Divine Array ay mas mahina kaysa sa Starfire Divine Array at sa Black Wind Yin Ghost Divine Array, ngunit kung ang Skyfire Hurricane Divine Array ay lumampas sa limitasyon at naglalabas ng mga Array Spirit, ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa Starfire Divine Array at ang Black Wind Yin Ghost Divine Array. Naunawaan niyang Xiaotian ang mga haligi ng 3,000 Diyos ng demonyo ng sunod-sunod. Bilang karagdagan sa kanyang pagkakakilanlan bilang Hongmeng Sword God at Hongmeng Formation God, maraming tao ang natural na nagbigay pansin sa kanya. Nang makitang hindi kumilos siyang Xiaotian, ngunit pinagmamasdan niya sina Tianfeng, Xingluo, at Jiuyu Demon Lord na nag-set up ng Formosayon, hindi nila maiwasang bulungan sa isa't isa. Siguro kung anong klaseng formation ang itatayo ng Hongmeng Formation God mamaya. Narinig ko na noong nasa Dark Secret Realm siya, inactivate niya ang 14 na level 10 na high-level formations. I wonder kung ang level 10 na high-level formation na iyon ay siya ang nag-set up. Imposible. Nang makapasok siya sa Dark Secret Realm, ilang taon lang matapos masira ni Lord Yang ang Divine Spirit Realm. Paano siya makakapag-set up ng level 10 na high-level formation? At ang level 10 na high-level formation na iyon ay lahat ay nakagawa ng Formation Spirit. Sinabi ng lahat na nakuha ni Lord Yang ang kayamanan ng Chen Kun Formation God, at ang level 10 high-level formation na iyon ay talagang itinayo ng Chen Kun Formation God. Pinag-uusapan ito ng lahat. Si Chen Yi at ang Formation God na si Wu Tian ay nagbigay pansin din kay Yang Xiaotian. Pare, sa tingin mo ba ang level 10 na high-level formation na iyon ay itinayo ni Lord Yang? Tanong ni Chen Yi. Ang Diyos ng Arrays na si Wat Ian ay umiling at sinabing, kahit na ito ang iyong apo sa tuhod, imposible para sa kanya na ayusin ang napakaraming mataas na antas na 10 antas na mga banal na hanay na gumagawa ng mga Array Spirit. Pagkatapos ay sinabi niya, ang mga mataas na antas na 10 antas na banal na hanay ay marahil ay mismong siyang Xiaotian ang nagayos. Nagulat si Chen Yi, siya ba ang nagayos ng mga ito? Tumango ang Diyos ng Arrays Wat Ian, dapat, hindi ako sigurado. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakahirap paniwalaan.
Kung siya mismo ang nag-ayos, malalaman natin kapag ginawa niya ito mamaya. Natapos magsalita si Chen Shenhua at Ian, tinitigan ng malapitan si Yang Xiaotian, kaya naman inanyayahan niya si Yang Xiaotian na pumunta. Gusto niyang malaman kung ang mga high-level na 10 level na Divine Array ay inayos mismo ni Yang Xiaotian. Nahihirapang kumalma ang puso ni Chen Yi, at bumagal siya at sinabing, gayunpaman, kahit na kayang ayusin ni Lord Yang ang isang mataas na antas ng 10 antas na banal na hanay, hindi siya maaaring manalo sa nangungunang 10 sa kompetisyong ito. Maraming Array Masters ang lumalahok sa Array God competition sa pagkakataong ito, at medyo marami ang makakapag-ayos ng top level 10 level Divine Array. Kahit na kayang ayusin ni Yang Xiaotian ang isang mataas na antas ng 10 antas na banal na hanay na gumagawa ng mga Array Spirit, hindi siya maaaring makapasok sa nangungunang 10. Walang pagkakamali, basahin lamang ang nilalaman ng unang post sa 6 hanggang 9 book forum. Maliban na lang kung kayang ayusin ni Yang Xiaotian ang top level 10th level Divine Formation, imposibleng makapasok sa top 10. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay nasa banal na kaharian lamang sa loob ng 10 taon. Maaari ba siyang mag-ayos ng top level 10th level Divine Formation? Umiling si Chen Yi. Sa sandaling ito, biglang nagkagulo ang lahat sa plaza. Si Lord Yang ay talagang pinalapot ang enerhiya ng hangin at mga elemento ng apoy. Ano ang gagawin ni Yang Xiaotian? Mag-aayos ba siya ng dual element na Divine Formation? Nagulat ang lahat. Nagulat din si Chen Yi, aayusin ba ni Lord Yang ang dual element 10th level high level na Divine Formation? Nagulat din ang Formation God na si Wu Tian. Kung ito ay isang dual element 10th level high level Divine Formation, may pag-asa ding makapasok sa top 10. Ngunit, matagumpay ba itong maisaayos ni Yang Xiaotian? Nakita ito ni Tian Qingjing, nakasama ni Tian Feng, at malamig na ngumiti, dual element level 10 high level Divine Formation. Hindi siya kailanman maniniwala na si Yang Xiaotian, na nakalusot lamang sa banal na kaharian sa loob ng 10 taon, ay maaaring mag-set up ng dual element level 10 high level na Divine Formation. Lihim ding napangiti sina Tian Feng, Jiuyo Demon Lord at iba pa nang makita nilang si Yang Xiaotian ay magse-set up ng dual element level 10 high level na Divine Formation. Paanong napakadaling mag-set up ng dual element level 10 high level na Divine Formation? Kapag siya ay nabigo, si Yang Xiaotian ay maa-backfire ng espiritual na enerhiya ng dual element level 10 high level na Divine Formation, at maaari pa siyang masugatan. Sa sorpresa at kaguluhan ng karamihan, parami ng parami ang apoy at hangin at enerhiya ng apoy na natipon sa pagitan ng mga daliri ni Yang Xiaotian. Sinimulang ukit ni Yang Xiaotian ang banal na rune. Napakakinas ng pagkakaukit ng kanyang dalawang daliri, at ang kanyang mga galaw ay parang umaagos na tubig. Habang inukit ni Yang Xiaotian, unti-unting nakita ng lahat ang mga pahiwatig. Ito ba ang Skyfire Hurricane Divine Rune? Hindi ba si Lord Yang ay nagsiset up ng dual element level 10 high level na Divine Formation? Maraming tao ang nagulat. Si Chen Yi at ang God of Formation na si Wu Tian ay nagulat din nang makitang ay set up ni Yang Xiaotian ang Skyfire Hurricane Divine Formation. Walang umaasa na si Yang Xiaotian ay talagang magse-set up ng dual element level 10 top grade Divine Formation. Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Umiling si Tian Feng at ngumiti nang makita niyang gustong i-set up ni Yang Xiaotian ang Skyfire Hurricane Divine Formation tulad niya. Kahit na si Jiuyo Demon Lord at Xingluo God of Formation ay walang sinabi, ang kanilang mga ekspresyon ay pareho sa iba. Malinaw na naisip nila na si Yang Xiaotian, na katatapos lang pumasok sa Divine Realm kamakailan, ay talagang gustong mag-set up ng dual element level 10 top grade Divine Formation, na medyo wishful thinking. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang kaguluhan ng mga tao sa paligid niya at nagpatuloy sa pag-ukit sa kanyang Skyfire Hurricane Divine Talisman. Nang makitang iginiit pa rin ni Yang Xiaotian na ipagpatuloy ang paglalarawan sa Hurricane Rune, umiling siya. Hindi pinansin ni Tianjing ang panig ni Yang Xiaotian, at nakatuon din sa paglalarawan ng kanyang makalangit na apoy. Hindi ba si Yang Xiaotian ang gustong matuto sa kanya? Gusto mo bang ayusin ang Hurricane Core of Skyfire? Hinayaan niyang idilat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata, paano dapat ayusin ang Hurricane Cormorant of the Skyfire? Isa-isang nagpinta si Tianjing, na naglalarawan ng mga rune pagkatapos ng isa pa. Ang mga rune ng Hurricane Rune of the Skyfire ay lubhang komplikado. Ang bawat simbolo ng Skyfire Hurricane ay itinayo mula sa 20,000 rune. Ang bawat isa ay hindi maaaring magkamali. Kapag nangyari ang error, babagsak ang buong rune. Ang buong puso ni Tianjing ay naturok sa mga rune na ginawa sa kanyang harapan. Hindi nagtagal, ang rune na kanyang ipininta ay umabot sa 30. Nang mapuno na siya ng mga rune sa kanyang harapan, biglang, nang marinig niyang natigilan ang mga tao sa plaza, hindi niya maiwasang magtaka, at hindi niya maintindihan kung ano ang kaguluhan ng karamihan. Bakit napakabilis ng Hurricane Runes na inilarawan ni Lord Yang?
Masyadong mabilis. Mayroong higit sa 100 rune. Sundan mo ang bilis na ito, natatakot ako na hindi ito umabot ng 1 oras, ang unang Hurricane Rune ay magiging matagumpay. Sa karamihan ng tao, nagpatuloy ang tunog ng tandang. Ano, 100 rune? Nagulat si Tianjeng, at tumingin si Wu Ran sa pinakadulo ng sulok. Nakita ko si Yang Xiaotian na nakatayo doon at kumakaway gamit ang 2 kamay, at ang mga rune ay patuloy na umaagos mula sa kanyang mga daliri na parang umaagos na tubig. Ang bawat rune ay lubos na tumpak at hindi masama. At ang enerhiya na nakapaloob sa bawat sistema ng rune ay mas malakas kaysa sa kanyang mga rune, at ito ay mas malakas. Paano ito posible? Tumitig ng diretso ang mga mata ni Tianjeng. Nilagpasan niyang Xiaotian ang Diyos ng mga Diyos sa loob ng 10 taon, at matagumpay niyang nailarawan ang nangungunang 10 antas ng Magic Array Rune, at naglarawan siya ng mas mabilis kaysa sa kanya. At ito ay 2 beses na mas marami hanggat maaari. At 3 beses. Hindi, mas mabilis pa sa 3 beses. Hindi lang iyon, mas malakas ang soul power ni Yang Xiaotian kaysa sa kanya. Ang condensed wind at fire system ay may higit sa doble ng enerhiya. Bukod dito, ang pagkaunawa ni Yang Xiaotian sa mga rune ng porma sayon ay higit na nalampasan ang kategoryang mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Kung hindi man, ang bilis ng pagpapakita ng rune ay hindi maaaring maging napakabilis. Hindi lang diretsyong nakatingin ang mga mata ni Tianji, nagulat si Tian Qingjing, Jiu Yumozhen, Star Luo God at maging si God Waxian. Hindi inaasahan ng lahat na hindi lamang ilarawan ni Yang Xiaotian ang dual 10th level top level magic array, ngunit maaari ding talagang matagumpay na maglarawan, at may larawan ng napakabilis. 100 rune lang. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Tian Qingjing, hindi ito 20,000 rune, at malayo ito sa unang rune. Kahit na ito ay inilarawan ng mas mabilis, ito ay walang silbi sa huli. Ang boses ni Tian Qingjing ay ipinadala sa mga tainga ni Yang Xiaotian ng walang pagtulo. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay gaya ng dati, at biglang gumalaw muli ang kanyang mga kamay, bumibilis. Kanina lang 3 beses siyang nag-portray ng bilis ng Tianzhou, kaya ngayon, 5 beses, 6 na beses, o kahit 7 beses siyang nag-portray. Nakita ng lahat na ginalaw ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at sunod-sunod na patuloy na umaagos palabas na parang umaagos na tubig, at nagulat siya. Dream Age Runes, maaari bang maging napakabilis? Tuyong sabi ng isang Diyos ng Diyos 10 ninuno. Siya ay kilala bilang ang talentadong henyo na may pinakamataas na talento ng Zhongmen Formation. Pinag-aralan din niya ang pagbuo sa loob ng 10,000 taon. Hindi niya akalain na may makakapag-portray ng mga rune para umabot sa puntong ito. Tumingin si Tianjeng kay Yang Xiaotian ng mas mabilis, at ito ay isang pagkawala, na halos naging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng rune na kanyang ipinakita. Mabilis niyang na-convert ang kanyang isip at ipininta ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa kanyang isip, hindi niya makalimutan ang mga kamay ni Yang Xiaotian sa kanyang mga kamay. Ang mga rune ay parang umaagos na tubig, at hindi niya maiwasang i-port ang mga rune sa buong puso. Huminga ng malalim si Tianyan at hinayaan ang sarili na kumalma. Tama si Tian Qingjing. Kahit na si Yang Xiaotian ay mas mabilis na ilarawan ang mga rune, walang silbi na magtagumpay sa huli. Nang kalmayan na ni Tianyan ang kanyang sarili, nang mapuno siya ng mga rune, biglang natigilan muli ang mga tao. Mas mabilis si Master Yang. 200 rune. May namangha. Hindi maiwasan ni Tianyan na tumingin dito. Oo nga, ang bilis ni Yang Xiaotian ay naging mas mabilis muli, at ang kanyang mga kamay ay halos 10 beses sa kanyang bilis ng pagkahumaling, at ang mga rune ay patuloy na lumabas mula sa kanyang mga dobleng daliri. Ito, ang langit ay nananatili. Kahit na siya ang unang linya ng mga makalangit na talento, hindi niya narinig na may naglalarawan sa Ronyuan na laban sa langit. Hindi kailanman. Sunod-sunod na nakita ni Chen Yi mula sa dobleng daliri ni Yang Xiaotian, at hindi niya maiwasang isipin ang eksena ni Yang Xiaotian ng pagliliwanag ng 3,000 magic gods. Sa oras na iyon, niliwanagan ni Yang Xiaotian ang 3,000 magic gods, at ang liwanag ng rune ay patuloy na lumabas mula sa kanya. Walang pagkakamali, 619, 1 libro, 1 libro. Pare, ang amo ng ninuno ng amo, napakabilis ba niya? Nakatulala na tanong ni Chen Yi. Ang Diyos ay umiling ng walang langit at bumantong hininga, kahit na ikaw ay isang master ancestor, ang pagpipinta ron ay malayo sa napakabilis. Ang kanyang ninuno na si Chen Kun ay nagsabi na siya ang pinakamabilis na tao sa madilim na kontinente, ngunit kahit na ang kanyang ninuno ay naglalarawan ng mga ron, siya ay malayo sa ganoong bilis. Nanatili si Chen Yi, malayo sa. Sa pagtataka ng lahat, hindi nagtagal, umabot sa 1,000 ang mga rune ni Yang Xiaotian.
Sa oras na ito, ang mga rune na inilarawan ni Tianjeng ay wala kahit 100. Hindi, wala man lang 50. Ang sitwasyon ng Xingluo Formation God at Jiuyu Demon Lord ay mas mahusay kaysa sa Tianfeng, ngunit hindi mas mahusay. Nabigo rin silang mag-ukit ng kahit 100 rune. Sa bawat oras na inukit ni Yang Xiaotian ang isa pang 1,000 rune, may mga pagsabog ng mga tandang at kaguluhan sa plaza. Hindi nagtagal, nakaukit na si Yang Xiaotian ng 10,000 rune. Ang magandang mukha ni Tian Qingjing ay sobrang pangit. Ang Skyfire Hurricane rune ay binubuo ng 20,000 rune sa kabuuan, at matagumpay na nakaukit si Yang Xiaotian ng 10,000, na nangangahulugang nagtagumpay siya sa kalagitnaan. Tinitigan ni Tian Qingjing si Yang Xiaotian na may maalab na tingin. Hindi siya kailanman maniniwala na kaya talagang ukit ni Yang Xiaotian ang Skyfire Hurricane rune. Para bang naramdaman ng maalab na tingin ni Tian Qingjing, si Yang Xiaotian, na 10 beses nang mas mabilis kaysa kay Tianfeng, ay muling bumilis. Habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, sunod-sunod niyang iniwan ang after image sa kalawakan. Ang sunod-sunod na rune ay lumabas mula sa mga daliri ni Yang Xiaotian na parang mga bula, na nakasisilaw sa lahat. Natigilan ang lahat. Sa gulat na mga mata ng lahat, hindi nagtagal, si Yang Xiaotian ay umukit ng 19,000 rune, at patuloy na lumalapit sa 20,000. Nang mag-ukit si Yang Xiaotian ng 20,000 rune, wala pang kalahating oras. Ang Skyfire Hurricane Talisman na nabuo ng 20,000 rune ay sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag. Inilabas ni Yang Xiaotian ang Spirit Stone na ipinamahagi niya noon, at pagkatapos ay kinokontrol ang Skyfire Hurricane Talisman upang itatak ito sa Spirit Stone. Buzz! Nang matagumpay na naitatak ang Skyfire Hurricane Talisman sa Spirit Stone, ang Spirit Stone ay sumabog sa mga pagsabog ng banal na liwanag. Tinitigan ni Tian Qingjing ang Spirit Stone, at ito ay matagumpay. Inilarawan talaga ni Yang Xiaotian bilang isang hurricane rune. Ang orihinal na maluwalhating mukha ni Tianjeng ay madilim din. Sa sandaling ito, hindi pa siya naglalarawan ng 1,000 rune, ngunit matagumpay na nailarawan ni Yang Xiaotian ang 20,000, na naging isang hurricane rune ng Skyfire. Nagulat ang buong square. Ang mga Diyos ay may malalim na hininga, at sa wala pang kalahating oras, sila ay nag-condense ng isang matagumpay na hurricane rune. Ito ay nag-iisa sa mundo, ngunit ang tanging oras para sa mundo ng Wan. Bukod dito, si Yang Xiaotian ay isang Diyos pa rin. Ang Diyos ng mga Diyos, kung ang isang normal na 10th level low order amulet ay pinalapot, ito ay napakabihirang, pabayaan ng isang normal na 10 antas na simbolo ng paksa. Higit pa rito, ang Yang Xiaotian Condensed ay hindi isang ordinaryong 10 level rune, ngunit isang dual level 10 level rune. Natatakot ako na ang mundo ng martial arts ay natatakot na lumabas sa ibang pagkakataon. Sa dami ng tao, biglang nagulat ang mga ninuno. Ang Panginoon ng Oras, ang malakas na tao na nangingibabaw sa parehong panahon ng langit at lupa, ay kilala bilang ang unang Diyos ng mundo ng martial arts. Ang mataas na talento ng Panginoon ng Oras ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Mataas ang talento ng Lord of Time, at napakagandang isipin. Sa tingin ko, masyado pang napaaga ngayon. Isang ninuno ng isang Magic God Temple ang nagsabi, ano si Yang Xiaotian, paano ito maihahambing sa Lord of Time? Ang ninuno ng templo ng Diablo na ito ay likas na ninuno ng tunay na demonyo. Oo, si Yang Xiaotian ay hindi karapat-dapat sa kanyang sapatos para sa Panginoon ng panahon, at sa pangalawang pagkakataon. Sabi ng ninuno ng isa pang bilanggo. Na-condensed lang niya ang unang Skyfire Hurricane rune, at malayo ito sa matagumpay na pag-aayos ng Skyfire Hurricane Array. Isang sinaunang ninuno ng mahika ng bangkay ang malamig na nagsabi, siguro siya kahit na ang pangalawang Langit Fire Hurricane rune ay hindi ma-condensed. Ang Hurricane Core ay binubuo ng 12 Skyfire Hurricanes, at matagumpay na naayos si Yang Shaoli. Nakikinig sa Demon Temple, Xingja, at ang mga ninuno ng sinaunang clan ng bangkay, mukhang kalmado si Yang Xiaotian at nagsimulang ilarawan ang pangalawang Skyfire rune. Nang makitang sinimulan ni Yang Xiaotian na ilarawan ang pangalawang Langit Fire Hurricane rune, ang Demon Temple, ang Xingja, at ang mga Panginoon ng apat na pangunahing tribo ng demonyo na sinasadya o hindi sinasadya upang sarke si Yang Xiaotian. Gayunpaman, hinaranggan na ni Yang Xiaotian ang labas ng mundo, at hindi naapektuhan ng mga master ng Demon Temple, Xingja, at ng 4 Magic Masters, at tumutok sa pagpapakita ng mga rune. Hindi nagtagal, naglarawan si Yang Xiaotian ng isa pang 1,000 rune. Paulit-ulit. At ito ang pangalawang rune ni Yang Xiaotian, at ipinapakita pa rin ni Tianjeng ang kanyang unang rune. Nang makitang si Yang Xiaotian ay naglalarawan ng 1,000 rune, siya mismo ang nagmaneho, at ang mukha ni Tianjeng ay namutla. Sa sandaling ito, kapag malamig si Tian, may pawis siya sa kanyang noo. Hindi nagtagal ay umabot na sa 10,000 ang rune ni Yang Xiaotian.
Nakatitig pa rin si Tian Qingjing kay Yang Xiaotian gamit ang mga patay na mata ng isda. Hindi siya naniwala, matagumpay na mapawi ni Yang Xiaotian ang pangalawang maasim. Ang pagguhit ng mga rune, labis na nakakaubos ng kapangyarihan ng kaluluwa, at ang mas mabilis na rune, mas malaki ang kapangyarihan ng natupok na kaluluwa, mas ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Xiaotian ay palaging makakasuporta dito. Gayunpaman, kahit anong titig ni Tian Qingjing kay Yang Xiaotian gamit ang kanyang double dead fish eyes, hindi maaaring tumigil si Yang Xiaotian, at habang naglalarawan, mas mabilis ang bilis ni Yang Xiaotian. Sa wakas, ang mga rune na inilalarawan ni Yang Xiaotian ay umabot muli sa 20,000, at ang pangalawang soul rune ay matagumpay na nakondense. Inilabas ni Yang Xiaotian ang dating Spirit Stone at binalak na itatak ang pangalawang kaluluwa. Gusto ni Master Yang na itatak ang pangalawang rune sa parehong Spirit Stone. Nakita ito ng lahat, at hindi nila maiwasang magulat. Alam mo, ang dual rune na ito ay naka-imprint sa parehong Spirit Stone, na madaling sumalungat at sumabog. Nang makita ito ni Tian Qingjing, lihim siyang natuwa. Hindi niya inaasahan na ganoon kamayabang si Yang Xiaotian. Hanggat magkasalungat ang dalawang singil sa YC, sa sandaling sumabog siya, tinalikuran ni Yang Xiaotian ang dati niyang trabaho. Sa ilalim ng misensi ng titig, ang pangalawang rune ay dahan-daang itinatak sa espiritong bato. Sa huli, ito ay ganap na nakatatak. Walang energy conflict at pagsabog na inaasahan ni Tian Qingjing. Nang ang pangalawang anteng-anteng ay naitatak sa espiritong bato, muling sumikat ang espiritual na liwanag. Maraming malalakas na lalaki ang humihinga, at hindi sila masaya. Tanging sina Tian Qingjing at Xingja, ang Demon Temple, at ang apat na Demon People ay mukhang bakal. Maging ang Diyos na si Wu Tian ay gumaan ang loob. Ngayon lang talaga siya nagpisil ng malamig na pawis para kay Yang Xiaotian. Pagkatapos ay nagsimulang ilarawan ni Yang Xiaotian ang ikatlong rune. Hindi nagtagal, inilarawan ni Yang Xiaotian ang mga rune ng 3,000, at nalampasan nitong muli ang Tianjing. Sa oras na ito, ipinapakita pa rin ni Tianjing ang unang mensahe. Ang Star Luo God, Jiuyu Mozen at iba pa ay naglalarawan din ng unang rune. Sa ilalim ng matalas na pagtingin sa mga patay na mata ng isda ni Tian Qingjing, muling ipinakita ni Yang Xiaotian ang 20,000 rune at pinalamutian ang ikatlong rune. Inilabas ni Yang Xiaotian ang dating Spirit Stone at binalak na itatak ang pangatlong maasim. Itinatak pa ni Master Yang ang ikatlong rune sa unang Spirit Stone. Nagulat ang lahat. Bilang resulta, muling kinabahan si God Wu Tian at ang lahat. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sumabog, nasira, paulit-ulit na iniisip ni Tian Qingjing. Ngunit sa kanyang patuloy na pagmumuni-muni, ang ikatlong rune ay matagumpay na naitatak sa espiritong bato, at ang espiritual na liwanag ng espiritong bato ay muling nagliwanag. Tagumpay, maraming malalakas na tao sa Chenyi at Square ang natuwa pa. Kahit ang walang Diyos na langit ay nagpakita ng ngiti. Pagkatapos, inukit ni Yang Xiaotian ang pang-apat na rune, at hindi nagtagal, nag-ukit siya ng 5,000 rune, nalampasan pa rin si Tianfeng, na siya pa rin ang unang rune sa oras na ito. Nang mag-ukit si Yang Xiaotian ng 20,000 rune at ay condensed ang pang-apat na rune, inilabas ni Yang Xiaotian ang dating Spirit Stone at muling itinatak dito ang pang-apat na rune. Matagumpay pa rin. Pagkatapos, ito ang ikalimang rune. Hanggang sa ikalabindalawang rune, si Tianfeng at ang iba pa ay pinagsasama-sama pa rin ang unang rune. Dahan-daang itinatak ni Yang Xiaotian ang ikalabindalawang rune sa parehong Spirit Stone. Tahimik ang buong square, at lahat ay labis na kinabahan. Buzz! Nang sumikat ang espiritong batong banal na liwanag, ang orihinal na tahimik na parisukat ay marahas na nagsaya, tulad ng agos ng bundok, at biglang sumabog. May mga ninuno pa nga na tuwang-tuwa. Sigaw din ni Chen Yi. Ang buong parisukat ay masaya para kay Yang Xiaotian. Ang Diyos ng porma sayon na si Wu Tian ay nalubog din sa kagalakan. Sa oras na ito, isang matandang ninuno ng pamilya Xing ang nagsabi sa malalim na boses, kahit na matagumpay niyang may set up ang Skyfire Hurricane Divine Array, maaaring hindi niya mapanalunan ang unang pwesto. Lahat ng tao sa plaza ay natigilan at unti-unting tumahimik. Tama, kahit na iset up ni Yang Xiaotian ang Skyfire Hurricane Divine Array, maaaring hindi niya mapanalunan ang unang pwesto. Kung matagumpay na naiset up ni Jiuyu Demon Lord at Xingluo Array God ang Black Wind Yin Ghost Divine Array at ang Starfire Divine Array, hindi makakamit ni Yang Xiaotian ang unang pwesto. Nang tahimik ang plaza, pumunta si Yang Xiaotian sa isang bukas na lugar at pinaandar ang hanay ng mga Spirit Stone sa kanyang kamay. Kaagad, hindi mabilang na apoy sa kalangitan ang bumagsak mula sa siyam na langit, at umikot ang bagyo sa lupa.
Pagkatapos, isang malaking Diyos na figure ang lumitaw sa hanay, ito ay ang Array Spirit Fire God. Array Spirit. Nang makita ang matangkad na figure ng Fire God, sumigaw si Tian Qingjing at iba pa. Walang inaasahan na ang Skyfire Hurricane Array na inayos ni Yang Xiaotian ay talagang gumawa ng Array Spirit. Nagulat din si Jiuyu Demon Lord at Xingluo Array God. Kapag ang Skyfire Hurricane Array ay gumawa ng Array Spirit, ang lakas nito ay tiyak na lalampas sa kanilang Black Wind Yin Ghost Array at Starfire Array. Kaya, kahit na kaya nilang ayusin ang Black Wind Yin Ghost Array at Starfire Array, matatalo pa rin sila kay Yang Xiaotian. Imposible, paano siya, isang God Realm, magayos ng dual system na God Array na gumawa ng Array Spirit? Bulong ni Tian Qingjing sa sarili. Isang God Realm, hindi lamang matagumpay na nag-ayos ng dual system top level 10th level God Array, kundi pati na rin ng dual system top level 10th level God Array na gumawa ng Array Spirit. Sinira nito ang sentido komon. Sa sandaling ito, muling pinalaki ni Yang Xiaotian ang pagbubuhos ng banal na kapangyarihan, at biglang, muling tumaas ang kapangyarihan ng Skyfire at Hurricane, at sa tabi ng anino ng Fire God, may isa pang malaking figure. Ang figure na ito ay ang iba pang Array Spirit, ang Wind God. Ang pangalawang Array Spirit, nagulat ang lahat nang makita ang isa pang Array Spirit na lumitaw sa array. Bagamat ang dual system array ay maaaring gumawa ng dalawang Array Spirit, ang ganitong uri ng array na gumagawa ng dalawang Array Spirit ay bihira sa 1,000,000 taon. Nakatitig din ang Array God na si Wu Tian habang nakadilat ang mga mata. Ang patay na mga mata ng isda ni Tian Qingjing ay lalong hindi kapanipaniwala. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Dark Continent, talagang nakakita siya ng array na may dalawang Array Spirit. Si Jiuyu Demon Lord at Xingluo Array God, na orihinal na umaasa, ay ganap na desperado. Ang Skyfire Hurricane Array na may isang Array Spirit ay mas malakas kaysa sa Black Wind Yin Ghost Array at Starfire Array. Paano ang Skyfire Hurricane Array na may dalawang Array Spirit? Napakaswerte nating makita ang dual system array na may dalawang Array Spirits ngayon. Tuwang-tuwang sumigaw sa langit ang isang ninuno sa karamihan. Maraming mga ninuno ang nasa sabik. Napakaswerte ng One World ko na magkaroon ng isa pang Lord of Time. Ang ilang mga ninuno ay pinalo pa ang kanilang mga dibdib at itinatak ang kanilang mga paa. Sa ganitong paraan lamang nila maipapahayag ang kanilang pananabik. Ang Demon God Temple, na dating kinutya si Yang Xiaotian, ay tahimik nang marinig ng mga ninuno ng pamilya Xing na inihambing muli ng mga tao si Yang Xiaotian sa Lord of Time. Dahil nabigla rin sila sa Double Array Spirit Skyfire Hurricane God Array sa harap nila. Sa ilalim ng Double Array Spirit Skyfire Hurricane God Array ni Yang Xiaotian, si Tian Feng sa wakas ay nawala ng pag-asa, at kahit na nabigo itong matagumpay na paikliin ang unang Skyfire Hurricane God Talisman. Siya at si Yang Xiaotian ay parehong nag-ayos ng Skyfire Hurricane God Array. Inayos ni Yang Xiaotian ang Double Array Spirit Skyfire Hurricane God Array. Kung inayos niya ang ordinaryong Skyfire Hurricane God Array, ito ay isang kabalintunaan. Kaya lang, wala man lang siyang lakas ng loob na ayusin ito. Ang Nine Nether Demon Lord at ang Star Luo Array God ay nagpatuloy, at sa wakas ay matagumpay na naayos ang Black Wind Yin Ghost God Array at ang Starfire God Array. Ang pinakamalakas sa iba ay maaari lamang mag-ayos ng isang top-level 10th class Divine Formation, hindi isang dual system. Sa huli, nanalo si Yang Xiaotian sa unang pwesto sa God of Formation Contest. Personal na ibinigay ng Diyos ng Formosayon na si Wu Tian ang unang gantimpala ng paligsahan kay Yang Xiaotian na may parehong kaganhawahan at halo-halong damdamin. Kasama sa premyo ang isang Divine Spiritual Vein, isang top-level na 10th class na Divine Formation, at isang Formation Experience Book na isinulat mismo ng God of Formation na si Chen Kun. Ang banal na espiritual na ugat at ang aklat ng karanasan sa pagbuo na isinulat mismo ng Diyos ng Formosayon na si Chen Kun ay maayos. Ngunit ang pinakamataas na antas ng 10th class na Divine Formation ay medyo nakasisilaw kay Yang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, nag-ayos pa si Yang Xiaotian ng Double System Top Level 10th Class Divine Formation, at ang top level na 10th class na Divine Formation ay wala ng silbi sa kanya. Gusto kong matuto ng mga Formosayon mula kay Senior Wu Tian. Matapos matanggap ang unang gantimpala ng paligsahan, sinabi ni Yang Xiaotian. Nang makitang hahamunin ni Yang Xiaotian ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian, lahat ay tumigil. Ang God of Formation na si Wu Tian ang kasalukuyang number 1 Formation Master sa Dark Continent. Gayunpaman, ayaw ko ng dobleng gantimpala. Kung ako ay manalo, mangyaring sabihin sa akin kung saan ako makakahanap ng maraming buhangin ng oras. Nagpatuloy si Yang Xiaotian. Nang marinig ito, si Wu Tian, ang Diyos ng Formosayon, ay ngumiti at nagsabi, "Okay. Kung matatalo mo ako, sasabihin ko sa iyo kung saan ka makakahanap ng maraming buhangin ng oras."
Talagang hindi niya inaasahan na si Yang Xiaotian ang mananalo sa unang pwesto sa kompetisyon. Gayunpaman, hindi siya nagulat sa hamon ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ang competition square ay walang laman, at lahat ay umalis sa parisukat. Naglakad sina Yang Xiaotian at Wu Tian, ang Diyos ng Formosayon, papunta sa gitna ng plaza. Napabuntong hininga ang lahat, bagaman inayos na ni Lord Yang ang Skyfire Hurricane Divine Formation na gumagawa ng Formation Spirits, mahirap pa ring talunin si Lord Wu Tian. Umiling ang isang nuno. Gaano man kalakas ang Dual System Divine Formation, isa pa rin itong Dual System na Divine Formation, at imposibleng maging mas malakas kaysa sa Three System na Divine Formation. At gaya ng alam ng lahat, ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian ay maaari nang ayusin ang tatlong sistemang Divine Formation. Marahil ay maaari ring ayusin ni Lord Yang ang Three System Divine Formation. Sabi ng isang young master ng isang sect na may pag-asa. Si Wu Tian, ang Diyos ng Formosayon, ay tumingin sa bookbar ng walang anumang pagkakamali. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng mga makapangyarihang tao sa paligid niya ay umiling. Isang banal na kaharian, nagayos ng tatlong seryeng banal na hanay. At isa itong 3 series top level na divine array ng level 10, posible ba ito? Ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian ay tumingin kay Yang Xiaotian at ngumiti, nagtataka ako kung paano gustong makipagkompetensya ni Yang Xiaoyo. Sundin natin ang mga alituntunin ng ikalawang round ng kompetisyon. Kung sino ang mag-ayos ng mas malakas na hanay at mas kaunting oras ay mananalo. Ano sa palagay mo, Senior Wu Tian? Sabi ni Yang Xiaotian. Okay, tumango ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian. Natural na wala siyang pagtutol dito. Kung ganoon, simulan na natin. Pagkatapos niyang magsalita, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, at biglang, ang enerhiya ng tubig, hangin, at mga elemento ng lupa ay natipon mula sa lahat ng direksyon patungo sa mga daliri ng Diyos ng Formosayon na si Wu Tian, at pagkatapos ay nagsimulang mag-ukit ng mga rune. Ang isang rune na nag-condense ng tatlong uri ng enerhiya ay nagsimulang ukit mula sa mga daliri ni Wu Tian. Water Dragon Storm Earth God Rune. Nang makita ang rune na inukit ni Wu Tian, agad na alam ng lahat kung aling tatlong uri ng mga divine formation ang itatayo ni Wu Tian. Ang Water Dragon Storm Earth God Formation ay hindi mahina kahit sa tatlong uri ng mga divine formation. Nang makita na ang formation god na si Wu Tian ay magtatayo ng Water Dragon Storm God Formation, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at biglang, ang enerhiya ng apoy at hangin ay natipon mula sa paligid. Ay set up ba ni Lord Yang ang Skyfire Hurricane Divine Formation? May nagtaka. Sa sandaling ito, kumikidlat sa kawalan, at isang serye ng enerhiya ng kidlat ang bumaba at natipon sa mga kamay ni Yang Xiaotian. Tatlong uri. Nang makita ni Yang Xiaotian ang tatlong uri ng enerhiya, nagulat ang lahat. Nang makita ito, nagulat din ang formation god na si Wu Tian. Posible kayang talagang mag-set up si Yang Xiaotian ng 3-type level 10 top level na divine formation. Matapos ang apoy, hangin at kulog na enerhiya ay natipon, si Yang Xiaotian ay nagsimulang mag-ukit ng mga rune. Skyfire Hurricane Thunder Dragon Rune. Matapos makita ang mga rune na inukit ni Yang Xiaotian, nagulat ang lahat. Ang Skyfire Hurricane Thunder Dragon Divine Formation ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa Water Dragon Storm Earth Divine Formation. Habang patuloy na gumagalaw ang mga kamay ni Yang Xiaotian, sunod-sunod na lumabas ang mga rune sa pagitan ng kanyang mga daliri, at ang bilis ay hindi mas mabagal kaysa noong inukit niya ang Skyfire Hurricane Rune. Ang 3 series rune ay mas mahirap iukit kaysa 2 series rune, ngunit ang bilis ni Yang Xiaotian ay hindi naapektuhan. Hindi nagtagal, nalampasan ng mga rune na inukit ni Yang Xiaotian ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian. At pabilis ng pabilis ang takbo ni Yang Xiaotian, naiwan ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian. Nang mag-ukit si Wu Tian ng 1,000 rune, inukit na ni Yang Xiaotian ang pangalawang 1,000 rune. Nang inukit ni Wu Tian ang ikalawang 1,000 rune, umabot na sa 4,000 ang rune ni Yang Xiaotian. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Wu Tian na mapangiti ng mapait. Sa oras na ito, talagang naiintindihan niya ang damdamin ni Tianfeng, Xingluo Formation God at iba pa na nataman ng husto. Hindi nagtagal, nakaukit na si Yang Xiaotian ng 10,000 rune. Sa oras na ito, wala pang 5,000 si Wu Tian. Sa 3 series formation, ang bawat rune ay nakondense ng 30,000 rune, kaya ang oras na ginugol ni Yang Xiaotian para i-condense ang Skyfire Hurricane Thunder Dragon rune ay mas mahaba ng kaunti kaysa sa oras na kinuha para i-condense ang dual series rune. Siyempre, medyo matagal lang. Matapos ay imprint ang unang Skyfire Hurricane Thunder Dragon rune sa Spirit Stone, patuloy na inukit ni Yang Xiaotian ang pangalawang rune ng walang tigil. Ang ikatlo, ang ikaapat. Gayunpaman, ang tatlong serye na banal na hanay ay binubuo ng 18 banal na rune.
Pagkatapos ng matagumpay na pag-condense ng ikalabindalawang banal na rune, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pag-ukit ng ikalabintatlo. Natahimik ang plaza. Nagulat ang lahat sa bubble and carving technique ni Yang Xiaotian. Kung may nagsabi noon na mayroong sinuman sa mundo na maaaring magukit ng mga rune na parang bula, natatakot ako na walang sinuman sa plaza ang maniniwala dito. Ngunit ngayon, naniwala ang lahat. Ayon sa alamat, ang Panginoon ng Oras ay umuukit ng mga rune na parang bagyo. Walang makapaghuhusga kung mas mabilis ang bula o mas mabilis ang bagyo. Ngunit halos lahat ay maaaring hatulan na kung walang hindi inaasahang mangyayari, ang Diyos ng pagbuo na si Wu Tian ay malamang na matalo sa kompetisyong ito. Iniisip na matatalo si Wu Tian, kakaiba ang mukha ng lahat. Ang Formation God na si Wu Tian ang numero 1 porma sayon sa Dark Continent. Kung matatalo siya sa isang banal na kaharian, natatakot ako na maukit siya sa kasaysayan ng mundo ng martial arts. Nang makitang inukit na niyang Xiaotian ang ikalabintatlong banal na rune, at inukit pa rin niya ang ikalimang banal na rune, napahiya ang mukha ni Wu Tian. Kung kumalat ang balita tungkol sa kompetisyong ito, mawawalan siya ng mukha. Sa huli, inukit ni Yang Xiaotian ang ikalabing-walong banal na simbolo. Nang matagumpay na i-condense ni Yang Xiaotian ang ikalabing-walong banal na simbolo at itatak na sana ito sa Spirit Stone, biglang, isang malaking kamay ng demonyo ang biglang hamampos mula sa kawalan. Napakalakas ng kamay ng malaking diablo na ito na kahit ang Nine Nether Demon Lord ay nakaramdam ng palpitations. Ang gumawa ng hakbang ay ang ninuno ng totoong demonyong nagtatago sa dilim. Ang kamay ng diablo, na may kapangyarihang sirain ang mundo, ay agad na sinampal ang ulo ni Yang Xiaotian. Kung ang palad na ito ay tumama, si Yang Xiaotian ay malubhang masasaktan kung hindi namatay, at ang 18 simbolo ng Skyfire Hurricane Thunder Dragon na banal ay sasabog lahat, at si Yang Xiaotian ay maa-attract din ng kapangyarihan ng 18 banal na simbolo. Nang ang lahat ay nabigla sa kamay ng diablo, isang madilim na liwanag ng espada ang bumasag sa hangin at tumagos sa lalamunan ni Yang Xiaotian. Isang palakol para patayin ang mga Diyos. Kamay ng demonyong Buddha. Dragon of Demon Flame. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na higanteng palakol, isang malaking kamay ng demonyo, at isang dragon na nagninangas na may mabibigat na apoy ng demonyo ay bumagsak patungo kay Yang Xiaotian. Halos kasabay ng pagkilos ng True Demon Ancestor, ang sinaunang Demon God, si Xingtian, ang hari ng impyerno, at ang Undead Demon King ay sabay ding gumawa ng kanilang mga galaw. Walang inaasahan na kapag si Yang Xiaotian ay malapit ng matagumpay na ayusin ang 3 series na Divine Formation, ang 5 True Demon Ancestors ay biglang gagawa ng kanilang hakbang. Ang Square Defense Formation ay na-activate na, ngunit ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 tao ay nakakatakot, at agad nilang pinasabog ang Defense Formation at patuloy na pinatay si Yang Xiaotian. Gayunpaman, tulad ng mapanirang kapangyarihan ng True Demon Ancestors na tumama kay Yang Xiaotian, ang gininto ang apoy ni Dingye ay tumaas sa kalangitan, na winasak ang lahat ng kapangyarihan ng 5 tao. Nanatiling normal ang mukha ni Yang Xiaotian, at patuloy niyang itinatak ang huling banal na anteng-anteng sa Spirit Stone. Ang mga mukha ng 5 True Demon Ancestors ay nagbago ng husto. Hindi nila akalain na sobrang nakakakilabot ang depensa ng Golden Tripod na kahit ang buong lakas na pag-atake nilang 5 na matagal nang nag-iipon ng lakas ay hindi na ito masira. Noong una, inakala nila na kahit gaano pa kalakas ang depensa ng Golden Tripod, hindi nito kakayanin ang buong lakas na pag-atake nilang 5. Patayin. Ang tunay na Demon Ancestor ay umungal, at ang kanyang mahiwagang palad ay bumagsak muli kay Yang Xiaotian. Si Xingtian, ang 4 na sinaunang demonyong Diyos ng langit ay sabay ding sumalakay kay Yang Xiaotian. Hanggat ang depensa ng Golden Tripod ay nasira kahit kaunti, ang porma sayon ni Yang Xiaotian ay hindi matagumpay na maisasaayos. Lahat ng mga demonyong Diyos ng Demon God Temple, makinig sa utos ko, patayin sila. Nang umatake siya, sumigaw din ang True Demon Ancestor. Si Xingtian, ang 4 na sinaunang demonyong Diyos ng langit ay nagutos din sa lahat ng mga Panginoon sa ilalim ng kanilang utos na salakayin at patayin si Yang Xiaotian ng buong lakas. Ang mga mata ng Formation God na si Wu Tian ay kumislap ng malamig na liwanag, tunay na demonyo, ang lakas ng loob mo. Buksan ang Chenkun Divine Formation. Umalangaw-ngaw ang boses ni Wu Tian sa buong Chenkun City. Biglang, bawat sulok ng buong Chenkun City ay bumulwak ng walang katapusang hanay ng banal na liwanag, at ang kapangyarihan ng hanay ay parang isang nakakatakot na tsunami, na baliw na pinupuno ang bawat pulgada ng Chenkun City. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Ang halos hindi magagapi na kapangyarihan ay bumagsak mula sa mabigat na espasyo, at sumabog patungo sa True Demon Ancestor, Xingtian at iba pa. Naramdaman ng True Demon Ancestor, Xingtian at iba pa ang hindi magagapi na kapangyarihan ng Chenkun City Divine Array,
at nagbago ang kanilang mga mukha, at lahat sila ay umalalay sa kanilang buong katawan ng banal na kapangyarihan. Sa oras na ito, dahan-daang itinatak ni Yang Xiaotian ang huling banal na anteng-anteng sa Spirit Stone, at ilang hininga na lang ang natitira upang magtagumpay. Nang makita ito, ang mga mata ng True Demon Ancestor ay mabangis, Transformation Demon Palm. Pinlano niyang labanan ang pag-atake ng Chen Kun Divine Array, at patayin din si Yang Xiaotian. Ang Transformation Demon Palm ay gumulong at sumabog kay Yang Xiaotian. Sina Xingtian, Chang'o Demon God at iba pa ay muling sumabog kay Yang Xiaotian anuman ang lahat. Boom! Ang nanginginig na pagsabog, maging ang gintong apoy ni Master Ding ay natangay. At napaatras din si Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, ang huling banal na anteng-anteng ay matagumpay na naitatak sa espiritong bato. Ang espiritong bato ay sumabog na may maraming banal na ilaw. Tumingin si Yang Xiaotian sa True Demon Ancestor, Xingtian at iba pa na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, at hinimok ang pagbuo ng Spirit Stone. Biglang binomba ng walang katapusang Skyfire, Unos, at Thunder Dragon ang True Demon Ancestor at iba pa. Nakita ng True Demon Ancestor na kumpleto na ang pagbuo ni Yang Xiaotian, at alam niyang mahirap patayin si Yang Xiaotian. Kumilat siya at diretsyong tumakas sa dilim. Pumunta ka, si Xingtian, Chang'o Demon God at iba pa ay hindi nag-atubili at tumakas ng buong lakas. Nang makita ito, ang Diyos ng Pormasayon na si Wu Tian ay sumangot ng malamig, at hindi na nagukit ng mga ron. Ang lakas ng espada sa kanyang katawan ay lumundag, naging isang walang katapusang dagat ng mga espada, binomba ang True Demon Ancestor, Xingtian at iba pa. At kumilos na sina Kuan Yu, Yuan Wei at iba pa at pinatay ang Demon God Temple, ang pamilyang Xing, at ang apat na pangunahing angkan ng demonyo. Ang orihinal na mapayapang lungsod ng Chenkun, kung saan walang pagpatay, ay nagpasimula ng isang madugong bagyo. Nakiisa rin sa laban ang lahat ng pamilya at sekta sa Chenkun City. Kuwait. Sa takip silim, nang matapos ang labanan, ang buong Chenkun City ay nabahira ng dugo. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa at lahat ng nawasak sa Chenkun City, ang Array God na si Wu Tian ay may malungkot na mukha. Hindi niya inaasahan na ang True Demon Ancestor at ang iba pa ay malalagay sa panganib na mapatay ng Chen Kun Divine Array para salakayin si Yang Xiaotian sa Array God Competition. Bagamat sinubukan ng True Demon Ancestor, Xingtian at iba pa ang kanilang makakaya at sa wakas ay nakatakas, ang iba pang mga master ng Demon God Temple, Xing Family, at ang apat na pangunahing mga demonyo sa Chen Kun City ay namatay ng malungkot. Ang mga bangkay sa lupa ay halos lahat ay mula sa Demon God Temple, Xing Family, at sa apat na pangunahing angkan ng demonyo. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa gitna ng mga bangkay na may papalubog na araw sa kanyang likod, na puno ng dugo. Ang dugo sa katawan ni Yang Xiaotian ay tiyak na hindi kanya. Hawak niya ang Heaven and Earth Divine Sword at lumapit sa isang ninuno ng pamilya Xing. Sa sandaling ito, ang ninuno ng pamilya Xing ay may ilang hininga pa. Nakahiga siya roon, nakatingin kay Yang Xiaotian, at ngumiti ng mapait, Yang Xiaotian, hindi ka magtatagal ipagmalaki. May taong malapit nang magdurog sa iyo hanggang mamatay. Talaga, walang pakialam ang mukha ni Yang Xiaotian. Iniwagayway niya ang Heaven and Earth Divine Sword sa kanyang kamay, at ang ulo ng ibang tao ay gumulong sa lupa. Binuksan niya ang kapangyarihan ng kaluluwa, pagkatapos ay naglakad patungo sa susunod na ninuno ng pamilyang Xing na hindi pa patay, at pagkatapos ay inindayog ang Divine Sword. Sa ganitong paraan, lumakad siya sa lupang puno ng mga bangkay, at ang langit at lupang Divine Sword ay patuloy na umuugoy. Tahimik ang gabi. Ang gabi ng Chenkun City ay tahimik pa rin gaya ng dati. Gayunpaman, sa ilalim ng tahimik na gabi, mayroon pa ring mahinang amoy ng dugo. Kahit na ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Chenkun City ay sinubukan ng kanilang makakaya upang linisin ang mga bangkay at mga mantsa ng dugo, ang mahinang amoy ng dugo sa hangin ay mahirap pa ring alisin. Sa oras na ito, ang Diyos ng Formosayon na si Wu Tian ay lumapit kay Yang Xiaotian, at tumayo kasama ni Yang Xiaotian sa dingding ng Chenkun City, nakatingin sa kadiliman sa unahan, at nagsabi, ang madilim na kontinente ay ganito. Pero ang ibang kontinente ay ganito rin. Kahit sa ang mundo, kung saan may mga tao, may mga pagtatalo. Gayunpaman, naniniwala ako na sa kapangyarihan ni Yang Xiaoyo, malalagpasan natin ang walang katapusang kadiliman sa hinaharap. Si Yang Xiaotian at ang God of Formation na si Wu Tian ay nagchat sa isa't isa, at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa Sand of Time. Sa panahon ng kompetisyon, matagumpay na naayos ni Yang Xiaotian ang Skyfire Hurricane Thunder Dragon God Formation, kaya natural na nanalo si Yang Xiaotian. Nang marinig ni Wu Tian si Yang Xiaotian na nagtatanong tungkol sa buhangin ng oras, nag-isip siya at sinabing, alam kong may lugar na maraming buhangin ng oras, ngunit ang lugar na iyon ay may 4 na serye ng 10 antas na top level na God Formations.
Kung gusto mong makuha ang buhangin ng oras sa loob, kailangan mong kontrolin ang 4 na serye ng 10 antas na top-level na God Formations. 4 na serye ng 10 antas na pinakamataas na antas ng God Formations. Nagulat si Yang Xiaotian. Alam mo, si Wu Tian ang unang Diyos ng Formasayon sa madilim na kontinente, at maaari lang niyang ayusin ang 3 serye ng 10 antas na pinakamataas na antas ng God Formations. Sa madilim na kontinente, mayroon bang sinumang makakapag-ayos ng 4 na elemento, 10 antas ng pinakamataas na antas ng banal na Formasayon? Ang lugar na iyon ay tinatawag na Valley of Time. Sinabi ni Wu Tian, at pagkatapos ay sinabi, ito ang lugar kung saan nanirahan ang Panginoon ng panahon noong nakaraan. Ang Panginoon ng Oras. Nagulat si Yang Xiaotian. Oo, ang Panginoon ng Oras. Sinabi ito ni Wu Tian ng may paghanga at pagsamba, ang talento ng pagbuo at antas ng Formasayon ng Lord of Time ay hindi kahit isang ikasampu ng kaya kong gawin. Ang 4 na elemento, 10 antas ng pinakamataas na antas ng banal na Formasayon ay dapat na basta-basta niyang inayos, ngunit kahit na ganoon, sapat na para sa akin na mag-aral habang buhay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Xiaotian ang lokasyon ng Valley of Time, at hiniling kay Yang Xiaotian na mag-ingat at huwag pilitin ang kanyang pagpasok sa Valley of Time. Bagamat maaari na ngayong ayusin ni Yang Xiaotian ang 3 elemento, 10 antas ng pinakamataas na antas ng banal na Formasayon, imposible pa ring masira ang 4 na elemento, 10 antas na pinakamataas na antas na banal na Formasayon sa Valley of Time. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yang Xiaotian sa palasyo. May balita ba tungkol sa 9 Nether Demon Lord? Pagkatapos bumalik sa palasyo, tinanong ni Yang Xiaotian si Scorpio. Sa panahon ng kompetisyon, ang True Demon Ancestor, Xing Tian at iba pa ay biglang inatake at pinatay siya, at si Jiuyu Demon Lord, Tianfeng at iba pa ay umalis na sa kaguluhan. Umiling si Scorpio, hindi ko nalaman, si Jiuyu Demon Lord at ang iba pa ay dapat na umalis sa Chenkun City. Lumubog ang mukha ni Yang Xiaotian. Sa sandaling umalis si Jiuyu Demon Lord, Tianfeng at iba pa sa Chenkun City, magiging mahirap silang hulihin sa napakalaking mundo. Sa sandaling iyon, pumasok si Pang Long at inabot ang isang batong anteng-anteng kay Yang Xiaotian, Young Master, may mga tao sa labas, na nagsasabing may humiling sa kanya na ibigay ang batong anteng-anteng sa iyo. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay naguguluhan, at ang kanyang banal na kapangyarihan ay ibinuhos sa batong anteng-anteng. Biglang umilo ang batong anteng-anteng, at isang multo ang lumipad palabas. Ito ay isang banal na kaisipan na nakatatak sa batong anteng-anteng ni Tianfeng. Tiningnan ni Tianfeng si Yang Xiaotian na may banal na pag-iisip, Yang Xiaotian, makalipas ang 10 taon, gusto ka ng kanyang kamahalan Tianjun na hamanin ka sa bundok ng Dengtian sa kontinente ng Zhongshan. Naglakas loob ka bang tanggapin ang hamon? Natigilan ang lahat. Gustong hamanin ni Wan Tianjun si Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian sa isip ni Tianfeng, bakit hindi? Sabihin kay Wan Tianjun na puputulan ko ang kanyang ulo gamit ang sarili kong mga kamay pagdating ng panahon. Sooner or later, lalaban siya kay Wan Tianjun. Kaya, direktang sumang-ayon si Yang Xiaotian, at pagkatapos magsalita, pinitik niya ang kanyang daliri at pinasabog ang isip ni Tianfeng. Sa isang tiyak na hanay ng bundok na walang nakatira sa labas ng Chenkun City, namutla ang mukha ni Tianfeng. Kuya Feng, kumusta? Tanong ni Tian Qingjing sa gilid. Ayos lang. Malamig na tumingin si Tianfeng sa direksyon ng Chenkun City, si Yang Xiaotian ay pumayag na makipaglaban, at tiyak na papatayin siya ng kanyang kamahalan Tianjun. Pagkatapos magsalita, siya at si Tian Qingjing ay sumabog sa hangin at umalis, nawala sa kadiliman. Sa Chenkun City, sina Yang Xiaotian, Cui Niu at iba pa ay nalito tungkol sa appointment ni Wan Tianjun na lumaban. Ang kasalukuyang lakas ni Yang Xiaotian ay kitang-kita sa lahat, kahit na ang ninuno ng tunay na demonyo ay hindi kayang patayin si Yang Xiaotian. Sigurado ba si Wan Tianjun na mapapatay niya si Yang Xiaotian sa loob ng 10 taon? Maliban na lang kung si Wan Tianjun ay siguradong lalampas sa kaharian ng Diyos Panginoon sa loob ng 10 taon. Nag-isip si Cui Niu. Isang Godlord lang ang makakapatay kay Yang Xiaotian. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Tingnan mo kung ano ang nangyayari, sabi ni Yang Xiaotian kay Changxi. Palagi niyang nararamdaman na may kakaiba. Bagamat natalo ni Wan Tianjun si Jian Tianjun at ang kanyang lakas ay nakahabol kay Taishi Tiandi, imposible pa rin para sa kanya na makalusot sa kaharian ng Diyos Panginoon sa loob ng 10 taon. Maliban kung si Wan Tianjun ay nakakuha ng pambihirang pagkakataon. Magalang na tugon ni Changxi. Alam niya na ang bagay na ito ay mahalaga, at agad na ginamit ang lahat ng kanyang puwersa upang magtanong tungkol dito.
At ang katotohanan na sina Yang Xiaotian at Wan Tianjun ay may appointment na lumaban sa Dengtian Mountain sa Zhongshan Continent makalipas ang 10 taon, sa ilalim ng propaganda ng mga puwersang Changjia, ay lumaganap sa Dark Continent at Zhongshan Continent. Nagulat lahat ang Dark Continent at Zhongshan Continent. Kinabukasan, nagpaalam si Yang Xiaotian kay Wu Tian at umalis sa Chenkun City kasama sina Cui Niu at iba pa. Ngayon, sabik na siyang maunawaan ng 3,000 Demon Gods Formation. Kinailangan niyang sipain muna ang True Demon Ancestor sa posisyon ng Lord of the Demon God Temple. Kung hindi, ang True Demon Ancestor ay magtatago sa dilim at gagamitin ang posisyon ng Lord of the Demon God Temple para gumawa ng gulo sa Dark Continent, na magiging lubhang magulo. Gamit ang Divine Spirit Vein, ginamit ni Yang Xiaotian ang Divine Spirit Stone upang himukin ang Abyss Spaceship, at ang bilis ng Abyss Spaceship ay talagang napakabilis. Sa spaceship, kinuha ni Yang Xiaotian ang Lei Yang Fruit at sinimulang lunukan ito, pinadalisay ito gamit ang Taigo Shilongju at ang Destiny Divine Art. Tulad ni Yang Xiaotian na nagmamadaling bumalik sa Demon God Temple, ang True Demon Ancestor, Xing Tian, at ang Ancient Demon God ay nagtipon sa isang lugar. Si Wan Tianjun at Yang Xiaotian ay may appointment na lalaban sa loob ng 10 taon. Sigurado ba si Wan Tianjun na lalampas sa kaharian ng Panginoon ng Diyos? Nanghuhula din si Xing Tian. Ang tunay na demonyong ninuno ay nagsabi sa kanyang mga nasasakupan, tingnan ang usapin ni Lord Wan Tian. Magalang na tugon ng kanyang mga nasasakupan. Sinabi ni Xing Tian na may galit, pinatay ni Yang Xiaotian ang aking anak at napakaraming mga amo ng aking pamilyang Xing. Gusto ko siyang tadterin ng laman gamit ang sarili kong mga kamay. Matapos makita na matagumpay na may set up ni Yang Xiaotian ang 3 Series 10 level top level na Divine Formation, kinumpirma nila na sina Xing Nan, Yemo, at ang 4 na leader ng Demon Clan ay namatay sa kamay ni Yang Xiaotian. Kailangan nating humanap ng paraan para makuha ang lihim na kayamanan ng Panginoon ng Kadiliman. Nagmuni-muni si Chango Demon God, hanggat nahanap natin ang lihim na kayamanan ng Panginoon ng Kadiliman, mayroon tayong pag-asa na makalusot sa kaharian ng Panginoon ng Diyos. Ngunit ang dalawa pang maitim na kutsara ay nasa Yang Xiaotian at Wu Tian. Tayo ang sikreto ng Dark Lord, at hindi natin ito maaaring pabayaan. Ang kulungan na si Yan ay umiling. Sumimangot ang ilang taong hindi namatay. Kung si Yang Xiaotian man o ang langit, ito ay napakahirap pakitunguhan. Gusto kong agawin ang maitim na kutsara sa dalawa, sana halos zero na. Ang ninuno ng tunay na demonyo ay biglang nagsabi, sa katunayan, para masira ang Diyos na Panginoon, maaaring hindi na kailangang gamitin ang mga lihim ng Dark Lord. Nagulat ang ilang tao sa Xing Tian. Hindi ko alam kung ano ang bulwagan. Tanong ng demonyong Tian Gu na may hitsura ng mga pakpak. Ang Panginoon ng panahon. Mabagal na sabi ng ninuno ng totoong demonyo. Panginoon ng oras. Maraming tao ang nag-iinit sa kanilang mga mata at ang kanilang hininga ay mabilis. Ano ang ibig sabihin ng templo na mayroong pinakamataas na pagkakataon sa lambak? Mahigpit na tanong ni Xing Tian. Ilang tao ang nakakaalam ng pagkakaroon ng mga taon, ngunit alam pa rin ng ninuno ni Xing Tian, bilang unang pamilya ng Dark Continent. Ang mga ninuno ng totoong demonyo ay umiling, bagaman maraming mga sanggol sa lambak sa mga taon, ang pagkakataon sa loob ay hindi sapat upang suportahan tayo upang makamit ang kaharian ng Diyos Panginoon. Ang Time Valley ay isang lugar lamang kung saan maikli ang Panginoon ng panahong iyon. Nang maglaon, sinabi niya, ilang araw na ang nakalilipas, natagpuan ko ang mga lihim na natitira nang umalis ang Panginoon ng panahon. Hanggat nakuha ang lihim na koleksyon, inaasahan na tayo ay makalusot sa kaharian ng Panginoon. Gayunpaman, kailangan nating magsanib puwersa para makuha ang sikretong iyon. Si Rao ay si Xing Tian. Ang mga sinaunang demonyong Diyos at iba pa ay dumaan sa hindi mabilang na mga bagyo. Ngayon nalaman nila na mayroon silang pag-asa na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ang Panginoon ng palasyo, ang lihim ng Panginoon ng panahong iyon ay naroon. Kinakabahang tanong ng hari ng kulungan. Wala sa madilim na kontinente. Ang ninuno ng tunay na demonyo ay nagsabi, kung saan, malalaman mo, ngayon ay hindi mo na kailangang magtanong pa. Nympho. Pagkatapos bumalik sa Demon Temple, sa wakas ay pinino ni Yang Xiaotian ang prutas na Lei Yang. Gayunpaman, hindi siya nakalusot sa gitna ng 9 Divine 9, ngunit nakalusot lamang sa rurok ng unang yugto ng Diyos ng mga Diyos, at kalahating hakbang ang layo mula sa kalagitnaan ng siyam na yugto. Nang makita na ang refinery na si Lei Yang Guo ay hindi nakapasok sa gitna ng siyam na mabibigat na yugto, napasimangot si Yang Xiaotian. Tila na pagkatapos na masira ang mga Diyos ng mga Diyos, ito ay nagiging mas mahirap na mapabuti. Sa ganitong paraan, sa loob ng 10 taon, gusto niyang masira ang rurok ng mga Diyos, mahirap. Kung masisira ni Wan Tianjun ang kaharian ng Panginoon, gusto niyang talunin si Wan Tianjun,
maliban na lang kung malilinang niya ang tuktok ng Diyos ng mga Diyos at mabuksan ang lahat ng mga Diyos ng buong katawan. Kung hindi, matatalo siya. Ang malakas na master ay malayo sa pagiging maihahambing sa semi-Diyos. 10 taon, sabi ni Yang Xiaotian. Sa nakalipas na 10 taon, hindi lamang niya kailangang itaas ang kanyang lakas sa tuktok ng mga Diyos, kundi pati na rin linangin ang lahat ng 3 Diyos sa higit sa 14. Kinakailangan din na linangin ang ika-15 at malakas na espada hanggang sa rurok. Naramdaman ni Yang Xiaotian na hindi sapat ang oras. Lumabas siya ng palasyo at pumunta sa Magic Square. Sa anumang kaso, alamin muna ang 3,000 Diyos ng demonyo, at hayaang mahulog ang mga ninuno ng tunay na demonyo sa master ng Demon Temple. Ang kaliwanagan ng 3,000 Magic Gods ay tutulong sa kanya sa paglinang. Kapag matagumpay niyang inayos ang 4 na antas at 10 pinakamataas na antas ng Magic Array, at pagkatapos ay pumunta sa mga nakaraang taon, kunin ang buhangin ng oras sa loob. Nandito na si Master Yang. Nang lumitaw si Yang Xiaotian sa Magic God Square, agad na kumulo ang Demon Square. Ang malalakas sa lahat ng partido ay nasa sabik at humanga, pinanood si Yang Xiaotian na sumamba, at yumukod kay Yang Xiaotian. Ang unang kompetisyon ng Diyos, hinahamon ang Diyos ng Diyos, at tinalo ang mga Diyos na walang langit. Walang alinlangan na si Yang Xiaotian ang unang tao sa Dark Continental Formation Method. Nakita ko na si Hongming Ban God. Bawat ninuno ay gumagalang. Kahit na si Yang Xiaotian ay isang Diyos, hindi nito pinipigilan ang paggalang at pagsamba kay Yang Xiaotian. Tumanggo si Yang Xiaotian sa karamihan, at pagkatapos ay lumapit sa haligi ng ika-2,000 na Magic God. Mula sa haligi ng 2000s ng mga Diyos ng demonyo, mayroong 50,000 rune ang bawat Magic Killer, at ang bawat rune ay mas malalim kaysa sa nauna. Dahan-daang tumingin si Yang Xiaotian sa paligid ng haligi ng demonyong Diyos. Pagkatapos ng unang lap, naitalan na niya ang ikatlong bahagi ng mga rune. Hindi siya nagmamadaling maglakad sa pangalawang lap. Pagkatapos ng kalahating oras, naglakad ako sa pangalawang lap. Nang matapos niya ang ikatlong lap, naitala niya ang lahat ng rune sa itaas. Tumayo roon si Yang Xiaotian at nagsimulang mapagtanto ang unang formation rune. Maya-maya pa'y bumungad ang maliwanag na liwanag sa kanyang katawan. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Ang sunod-sunod ay parang kakaibang eksena ng bumubulusok na liwanag. Pagkaraan ng isang araw, napagtanto ni Yang Xiaotian ang haligi ng 3 demonyong Diyos. Susunod, niliwanagan ni Yang Xiaotian ang mga haligi ng 3 Diyos ng demonyo araw-araw. Pagkatapos ng 100 araw, natanto ko ang 300. Hanggat naliwanagan niya ang 100, inaasahang hihigitan niya ang ninuno ng tunay na demonyo. Gayunpaman, nang mapagtanto ko na ang haligi ng 2,000 at 30 self, naging mas nakakatakot ang magic power ng haligi ng demonyong Diyos. Sa lakas na ngayon ni Yang Xiaotian, napakahirap ng paliwanag. Pansamantalang sumuko si Yang Xiaotian. Bumalik siya sa palasyo ng Demon Temple, na nagnanais na pinuhin ang 300 Hongmengqi, at pagkatapos ay naliwanagan ang susunod na daan. Sa paglusot sa siyam na kabigatan ng mga Diyos, ang pagdadalisay ni Yang Xiaotian sa Qi ni Hongmeng ay tumaas ng husto. Matapos gamitin ito sa loob ng 100 araw, pinino niya ang lahat ng 300 Hongmengqi. Matagumpay na nalampasan ni Yang Xiaotian ang kalagitnaan ng 9 na taong gulang na panahon at naabot ang rurok ng katamtamang termino. Maya-maya, bumalik siya sa Magic Square at patuloy na natauhan. Matapos masira ang tuktok ng 9 Divine 9, sinubukan ni Yang Xiaotian ang kanyang makakaya at sa wakas ay natanto na ang haligi ng 2,400 Diablo. Nang maunawaan ni Yang Xiaotian ang 2,400 Demon God Pillar, ang liwanag ng Demon God List ay sumabog na parang araw, at ang pangalan ni Yang Xiaotian na, Lord Long, ay nasa tuktok ng listahan. At ang orihinal na Demon God Hall Master, ang True Demon Ancestor, ay sinipa din ni Yang Xiaotian at nahulog sa ibaba ni Yang Xiaotian. Nang makita si Yang Xiaotian sa tuktok ng Demon God List, sumabog ang tagay ng Demon God Square. Sa sandaling ito, hindi mabilang na malalakas na lalaki sa Dark Continent ang nagsaya at nasa sabik. Ang ilang mga ninuno ng demonyo ay labis na nasa sabik na ang kanilang mga mata ay namumula. Pagkalipas ng milyon-milyong taon, ang aking Demon God Hall sa wakas ay nagpasimula ng isang bagong master. Sa mga taong ito, pinamunuan ng True Demon Ancestor ang Demon God Hall, at hinihiling sa mga pangunahing pamilya sa Dark Continent na magbigay ng malaking halaga ng mga espiritual na bato at espiritual na mga gamot bawat taon, at maraming pamilya ang miserable. Kilalanin ang Hall Master. Ang mga ninuno ng demonyo ay isa-isang lumuhod, at ang kanilang mga tinig ay yumanig sa kalangitan.
Hindi nagtagal, kumalat ang balita na si Yang Xiaotian ang nanguna sa Demon God list, at kumukulo ang Dark Continent. Sa Qiankun City, narinig ng God of Formation na si Wu Tian ang balita at tumawa ng buong puso, ipasa ang order, ang ating Qiankun City ay magdiriwang ng 3 araw at 3 gabi. Sa Dark Continent, hindi mabilang na mga lungsod ang sumunod sa halimbawa ng Qiankun City at nagdiwang sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nang malaman ng True Demon Ancestor na siya ay sinipa mula sa tuktok ng Demon God list ni Yang Xiaotian, ang kanyang mukha ay labis na malungkot. Tumingin siya sa direksyon ng Demon God Temple, isang araw, babalik ako sa Demon God Temple at hayaang lumuhad muli ang lahat ng demonyo sa harap ko, kasama ka, Yang Xiaotian. Ang tinig ng True Demon Ancestor ay yumanig sa espasyo. Sa panahon ng pananibik ng mga Diyos ng demonyo, dumating si Yang Xiaotian sa pinakasentro ng palasyo ng Demon Temple. Ang palasyong ito ay ang Demon God Palace. Ito ay nilikha ng Dark Lord mismo sa taong iyon. Ginamit nito ang kakaibang Dark God na bakal sa madilim na kontinente. Tanging ang master ng Demon Temple ang mabubuhay sa cultivation. Itinulak ni Yang Xiaotian palayo ang tarangkahan ng palasyo, pagkatapos ay naglakad-lakad na parang namumulaklak na bulaklak, at sa wakas ay umupo at nagsimulang pinuhin ang ika-100 Hongmeng Qi. Makalipas ang 1 buwan, nang pinuhin niya ang lahat ng 100 Hongmeng Qi, nalampasan niya ang ika-19 na yugto ng mga Diyos. Matapos masira ang huling 9 Divine 9, pumunta si Yang Xiaotian sa Magic Square at patuloy na napagtanto ang haligi ng mga demonyong Diyos. Gayunpaman, pagkatapos ng 40 ugat, ang mahika na si Weiwei ay naging mas kakilakilabot at maaari lamang tumigil muli. Bumalik si Yang Xiaotian sa Demon Palace, pinino ang 40 Hongmeng Qi, at pagkatapos ay naliwanagan. Sa pagkakataong ito, 30 lamang ang maaaring maliwanagan. Sa desperasyon, unang pinino ni Yang Xiaotian ang 30 artikulo ng Hongmeng, at pagkatapos ay naliwanagan. Para sa isa pang 2 buwan, sa wakas ay natanto ni Yang Xiaotian ang haligi ng 2,500 magic gods. Matapos pinuhin ang lahat ng Qi ng Hongmeng, sa wakas ay nalampasan niya ang tuktok ng 9th Divine 9. Para naman sa kanyang Hongmeng Shin, matagumpay niyang nalampasan ang 12. Gayunpaman, ang mahiwagang prestihiyo ng haligi ng Magic God sa 2,500 ay nakakatakot, kahit na nalampasan ni Yang Xiaotian ang peak ng 19th sa 9 of the Gods, hindi siya maliliwanagan. Napahinto lang si Yang Xiaotian. Sa sumunod na araw, nilunok niya ang kanyang tadhana na God Fruit Cultivation at niliwanagan ang Forma Sion. Hindi siya nagmamadaling ayusin ang 4 Series Magic Array, ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa top at 10th level Magic Array. Ngayon, ang kanyang 3 system top level Magic Formation ay hindi pa lubusang pinag-aralan. Gusto niyang masusing pag-aralan ang lahat ng 3 serye na Magic Formation at pagkatapos ay simulan ng 4 Series Magic Array. Lumipas ang oras. Lumipas ang kalahating taon. Sa araw na ito, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang paglunok sa susunod na tadhana at prutas, at pinapatakbo ang kanyang kapalaran. Pagkaraan ng ilang sandali, nabigla ang sinapit ng kanyang katawan. Masaya ang puso ni Yang Xiaotian, at hindi mabilang na mga araw at gabi ang nagpumilit at masipag. Ang kanyang pinaghalong Yuan Tianjida ay tuluyang nakalusot sa 14. Ito rin ang una sa kanyang 3 Diyos na nakalusot sa 14 na mabigat na katawan. Ngayon, kapag nakatayo siya roon, gaano man kalakas ang mga makalangit na Diyos na binombo sa loob ng 10,000 o kahit 100,000 taon, hindi niya siya masasaktan. Nang bawiin ni Yang Xiaotian ang pagsusumikap, narinig din ni Scorpio ang tungkol kay Wan Tianjun. Nang marinig ang ulat ng Scorpio, hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na magulat. Si Wan Tianjun ay minana ng emperador ng Honghuang Tian Emperor. Oo, tumango si Scorpio, pagkatapos niyang makuha ang mana ng Emperor Honghuang, nalinang siya sa isang mabilis na pagunlad. Narinig ko na mayroong maraming pambihirang 10-10 milyong mga magic na gamot sa mana ng emperador ng Honghuang, at mayroong isang kayamanan ng Honghuang. Ginagamit lang ni Jun ang bahal na ito sa retreat shore ng Panginoon. Lumubog si Yang Xiaotian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Wan Tianjun ay minana ng emperador Honghuang. Honghuang Treasure. Hindi ko lang alam kung ano ang kayamanan. May balita na ba sa mga ninuno ng totoong demonyo? Tanong ni Yang Xiaotian. Umiling si Scorpio, hindi, inutusan ko na ang lahat ng partido ng Dark Continent na magtanong, ngunit hindi ko pa rin mahanap ang ninuno ng totoong demonyo. Pagkatapos ay sinabi niya, ang mga ninuno ng totoong demonyo ay natatakot na umalis sila sa madilim na kontinente. Umalis sa madilim na kontinente. Aksidente ni Yang Xiaotian. Hiniling niya kay Scorpio at sa iba pa na ipagpatuloy ang pagtatanong tungkol sa mga ninuno ng tunay na demonyo. Ang pagbagsak ni Emperor Tiandi at Qi Tianyao, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasanay. Alam na ang Wan Tianjun ay minana ng Emperor Honghuang Tian,
At pagkatapos na maapektuhan ang kaharian ng Diyos, si Yang Xiaotian ay nagmamadaling nagpractice ng oras at nagmamadaling oras upang pag-aralan ang paraan ng pagbuo. Matapos masusing pag-aralan ang lahat ng top at 10 top-level magic arrays, sinimulan ni Yang Xiaotian na magsanay ng 4 Series God Array. Gayunpaman, hindi direktang inayos ni Yang Xiaotian ang 4 Series top-level magic array. Matapos ayusin ang isang buwang pang-apat na linya at 10 antas na mababang antas ng magic array, sinimulan niyang ayusin ang 4 na serye sa kalagitnaan ng antas ng mid-level na magic array, na sinusundan ng 4 na serye at 10 antas ng high-end na magic array. Sa ganitong paraan, sa loob ng kalahating taon, sinimulan ni Yang Xiaotian na ayusin ang ika-4 na antas at 10 pinakamataas na antas ng magic array. Isang taon na naman. Sa wakas ay nahawakan ni Yang Xiaotian ang lahat ng pinakamataas at 10 antas ng ika-4 na departamento, nagsimulang kumilos, at pumunta sa mga nakaraang taon kasama ang mga baka. Pagdating ko sa mga nakaraang taon, nangyari ito sa umaga. Sa madaling araw, hindi gaanong madilim, at ang mga taon ay napuno ng isang misteryosong kaluwalhatian. Ang buong taon ay hindi malaki, ilang daang milya lamang. Nang lumapit si Yang Xiaotian, naramdaman niya ang kamangha-manghang kapangyarihan ng 4 na serye. At mayroong higit sa isang 4 na serye ng ika-10 antas. Ito ay 5. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sa kabutihang palad, ganap na handa si Yang Xiaotian sa pagkakataong ito. Napag-aralan na niyang mabuti ang lahat ng nangungunang 4 at 10 top-level magic arrays. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang 4 na serye ng enerhiya ay nagmula sa nakapaligid na langit at lupa, na nagdikit sa pagitan ng kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sinimulan niyang ilarawan ang 4 na serye na rune at bumuo ng isang array. Ang liwanag ng hanay ay patuloy na lumaganap, at ito ay patuloy na bumubuhos sa lambak ng mga taon na parang mga alon. Nagsimulang lumabas ang 5-seater 4th level at 10 top level magic array na nabalot sa mga taon ng mga taon. Sa pagtingin sa 5-seater 4th level at 10 top level magic array sa harap niya, hindi lang siya naging baka, nagulat si Yuan Wei, at maging ang mukha ni Yang Xiaotian ay marangal. Ang 5 magic array sa harap ng mga mata ay hindi independenteng magic arm, ngunit ang magic array na konektado sa isa't isa. Sa madaling salita, ang 5 galaw ay aatakehin ng 5 magic array hanggat ang isa sa mga magic array ay inaatake. Ang ganitong paraan ng pagbuo ay katangi tangi sa tuktok. Matapos itong pagmasdan ng mabuti, hindi naiwasang mamangha ang baka. Ang 5 banal na porma sayon ay magkakaugnay, at ang enerhiya ng mga porma sayon ay dumadaloy ng maayos ng walang anumang pagwawalang kilos. Ang bawat banal na simbolo ay umaalingaw sa isa't isa at pinupunan ng bawat isa. Tulad ni Kui Niu, mas namangha si Yang Xiaotian habang pinapanood niya. Ang Lord of Time talaga ang number 1 formation master sa One World noon. Kahit na pinag-aralan ng maigi ni Yang Xiaotian ang lahat ng 4 na seryeng divine formation sa mga araw na ito, hindi niya maiayos ang 5 divine formation sa harap niya. Madaling ayusin ang isa, ngunit napakahirap na ayusin ang 5 4 na serye ng mga divine formation na magkakaugnay. Sinimulan ni Yang Xiaotian na maingat na pag-aralan ang 5 4 series na divine formation na nasa harapan niya, at paminsan-minsan ay pinaikli niya ang mga banal na simbolo at pinagsama ang mga ito sa 5 divine formation. Lumipas ang isang araw, hindi pa rin nakuha ni Yang Xiaotian ang punto. Makalipas ang 3 araw, nasulyapan niya ang daan. Pagkaraan ng 10 araw, naunawaan na ni Yang Xiaotian ang batas ng daloy ng enerhiya sa pagitan ng 5 divine formation. Pagkaraan ng isang buwan, sa wakas ay naunawaan na niya ang misteryo ng 5 divine formations. Sa puntong ito, hindi niya maiwasang aipakpak ang kanyang mga paa at mapasigaw sa pagkamangha ng 5 banal na porma sayon. Mag-ingat kayong lahat, sumunod kayo sa akin at sundin ninyo ang aking pamamaraan. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Quinyo at sa iba pa, at pagkatapos ay lumipad sa 5 banal na porma sayon. Ang 5 banal na porma sayon na ito ay hindi maaaring sirain sa pamamagitan ng puwersa, at maaari lamang ipasok sa mga node kung saan dumadaloy ang enerhiya ng 5 banal na porma sayon. Gayunpaman, ang node na ito ay nagbabago anumang oras, kaya dapat kang maging maingat, kung hindi, kung gumawa ka ng maling hakbang, maaari kang mapatay ng 5 banal na porma sayon anumang oras. Lumapag si Yang Xiaotian sa lupa ng 5 banal na porma sayon, pagkatapos ay tumalon sa hangin at tumapak sa isang tiyak na node sa hangin, pagkatapos ay bumangon muli at tumapak sa isang mas mataas na lugar. Sa ganitong paraan, si Yang Xiaotian ay umakyat at bumaba, hakbang-hakbang sa mas malalim na 5 banal na porma sayon. Sina Kui Niu, Yuan Wei at iba pa ay hindi nang ahas na maging pabaya, at maingat na sinundan si Yang Xiaotian, na tinatapakan ang mga node na tinapakan ni Yang Xiaotian.
Sa ganitong paraan, pataas at pababa, paikot-ikot, pagkatapos ng isang kapat ng isang oras, siyang Xiaotian at ang iba pa ay dumaan sa 5 banal na porma sayon ng mapanganib at nakarating sa Valley of Time. Pagdating nila sa Valley of Time, ang eksena sa harap nila ay parang isang fairyland, na nagpatagal kay Yang Xiaotian at sa iba pa. Nakita ko ang talon ng lingkuan na bumagsak mula sa bangin sa harap, walang katapusang pag-agos, at ang espiritual na enerhiya ay umuusok, na pinupuno ang buong lambak. Sa lambak, mayroong mga espiritual na gamot at bulaklak sa lahat ng dako, at ang berdeng damo ay mabango. Ito ay hindi isang ordinaryong berdeng damo, ngunit isang uri ng damo na tinatawag na Lingay grass sa God Realm, na maaaring gamitin bilang isang tableta at maaaring lunukan ng direkta. Ang espiritual na enerhiya ng buong Time Valley ay napakayaman na ito ay kamangha-mangha. Tinitigan ni Quino ang spiritual spring waterfall, ngunit lalo siyang naging excited, ito ang 5 Spirit Spring. 5 Spirit Spring. Nagulat din si Scorpio at ang iba pa. Ang 5 Spirit Spring ay kayang pasiglahin ang katawan, linisin pa ang kaluluwa at palakasin ang martial soul. Kung magbabad ka sa 5 Spirit Spring ng maraming taon, mapapabuti mo pa ang iyong sensitivity sa enerhiya ng 5 elemento ng langit at lupa. Siyang Xiaotian ay nagulat din. Ang pagbababad sa 5 Spirit Spring para sa cultivation ay maaaring lubos na magpapataas ng kanyang cultivation speed. Siya ngayon ay nasa tuktok ng huling ika-9 na antas ng Diyos. Kung mayroon siyang destiny fruit at ang 5 Spirit Spring, magagawa niyang malimpasan ang ika-10 antas ng Diyos sa loob ng 2 taon. Lumipad pasulong siyang Xiaotian. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad pasulong, naramdaman niya ang lakas ng oras. Natigilan siyang Xiaotian. Ang puwersa ng oras na ito ay talagang kapareho ng puwersa ng oras sa Dark Secret Realm Time Divine Array. Naantig siya at hindi niya maiwasang mapabilis at lumipad ng malalim sa lambak. Tamang-tama, pagkatapos makarating sa kailaliman ng lambak, nakita niya ang isang napakalaking hanay ng Diyos ng oras sa kanyang harapan, na naglalabas ng mga pagsabog ng Diyos ng oras. Sa paligid ng hanay ng Diyos ng oras, may mga kumpol ng time sand na nasuspined. Ang mga time sand na ito ay malamang nakasing dami ng Dark River. Ang mas ikinagulat niyang Xiaotian ay mayroong daan-daang patak ng nakakasilaw na Immortal Essence Liquid sa hanay ng Diyos ng oras. Daan-daang patak ng Immortal Essence Liquid ang isinilang sa God of Time Array sa Dark Secret Realm, at itong God of Time Array, pagkaraan ng mahabang panahon, ay nagsilang din ng daan-daang patak ng Immortal Essence Liquid. Sa pagtingin sa daan-daang patak ng Immortal Essence Liquid, siyang Xiaotian ay sadyang nagulat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon hindi lamang ng malaking halaga ng Time Sand, ngunit napakaraming Immortal Essence Liquid sa Valley of Time na ito. Nag-aalala rin siya na hindi siya makakalusot sa tuktok ng huling ika-10 antas ng Diyos sa loob ng 10 taon. Ngayon ay napakaraming Immortal Essence Liquids, na sapat na para mapabuti ang kanyang cultivation. Dati, hinuhulaan pa rin niyang Xiaotian kung sino ang nag-ayos ng God of Time Array sa Dark Secret Realm. Ngayon, naiintindihan na niya kung sino ang nag-ayos ng God of Time Array sa Dark Secret Realm. Ang pagkakaayos ng Diyos ng oras sa madilim na lihim na kaharian at ang Diyos ng oras sa harap niya ay eksaktong pareho, at walang alinlangan na sila ay mula sa mga kamay ng Panginoon ng oras. Ngunit bakit aayusin ng Lord of Time ang isang God of Time sa Dark Secret Realm? Siyang Xiaotian ay medyo naguguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, natipon niya ang kanyang isip, na-activate ang ika-13 antas ng huling walang hanggang banal na katawan, at pagkatapos ay lumakad patungo sa Diyos ng oras. Habang papalapit siya, ang kapangyarihan ng Diyos ng oras ay bumahak kay Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa kapangyarihan ng ika-13 antas ng huling walang hanggang banal na katawan ni Yang Xiaotian, natural na hindi siya natatakot sa kapangyarihan ng oras. Nang dumating siya sa paligid ng Diyos ng oras, sinimulan niyang kolektahin ang buhangin ng panahon. Ang ilan sa buhangin ng panahon ay hindi malaki, ang ilan ay kasing kapal ng mga bisig, at ang ilan ay kasing laki ng isda. Siyang Xiaotian ay abala. Noong una, nag-aalala pa rin siya na ang walang hanggang banal na katawan ay hindi makalusot sa ika-14 na antas, ngunit ngayon ay napakaraming buhangin ng panahon, kasama ang immortal na essence na likido, ang ika-14 na antas ng walang hanggang banal na katawan ay matatag. Matapos kolektahin ang lahat ng buhangin ng panahon, sinimulan niyang Xiaotian na lusutan ng Diyos ng oras, ang walang kamatayang essence na likido sa gitna ng Divine Array. Sa karanasan ng paglusot sa Time God Array sa Dark Secret Realm, mas bihasa siyang Xiaotian sa paglusot sa Time God Array sa pagkakataong ito. Pagdating sa gitna ng God Array, sinimulan niyang Xiaotian na kolektahin ang immortal na essence liquid isa-isa. Sa wakas, ang daan-daang patak ng immortal na essence liquid sa loob ay nakolekta din niyang Xiaotian. Gayunpaman, siyang Xiaotian ay hindi nagmamadaling umalis sa Time God Array,
ngunit lumapit sa tuod ng puno sa harap ng Time God Array, nagsimulang pag-aralan ang Time God Talisman sa tuod ng puno, at pino ang Time God Array. Hanggat pinipino niya ang Time God Array na ito, talagang makokontrol niya ang Time Valley na ito. Habang inaabangan ito ni Quinio, Yuan Wei at ng iba pa, mahusay na pinino niyang Xiaotian ang Time God Array at pagkatapos ay lumabas sa Time God Array. Matapos lumabas sa Time God Array, hindi nagmamadali siyang Xiaotian na lunukan ang immortal na Essence Liquid para magsanay, ngunit naglakad siya sa bawat sulok ng Time Valley. Pagkatapos maglakad sa lahat ng sulok ng Time Valley, nakita niyang Xiaotian ang ilang hanay ng mga lihim at isang notebook na iniwan ng Lord of Time. Walang maraming mga lihim ng array, isang dos-ina lamang, ngunit lahat sila ay napakalalim at komplikado. Tungkol sa mga tala, sinulyapan lamang niyang Xiaotian ang mga ito at naramdaman na napakalalim ng mga ito, kaya itinago niya ang mga ito para sa pag-aaral sa ibang pagkakataon. Dumating siyang Xiaotian sa Five Spirit Spring at umupo ng naka-crossleg, lumunok ng 30 subaw ng Immortal Essence Liquid ng sabay-sabay, at pagkatapos ay nagsanay ng sinaunang Dragon Art at ang Destiny Divine Art. Biglang, ang torrent ng enerhiya na binago ng Immortal Essence Liquid ay patuloy na binago sa banal na kapangyarihan. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Sa Five Spirit Spring, ang invisible na 5 espiritong kapangyarihan ay patuloy na damaloy sa katawan niyang Xiaotian. Kasabay nito, ang puso ni Kang Shen sa dibdib niyang Xiaotian ay bumubulusok pa rin ng enerhiya at sumasailalim sa katawan niyang Xiaotian. Sa ilalim ng pinagsamang epekto ng Immortal Essence Liquid, ang kapangyarihan ng Five Spirits, at ang enerhiya ng Kang Shen Heart, ang paglilinang niyang Xiaotian ay tumaas araw-araw, at ang sigla, dugo, at enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy ding bumubuti. Ang kanyang walang hanggang banal na katawan ay nagpakitang muli ng mga palatandaan ng pagpapabuti. Pagkaraan ng isang araw, nilinis niyang Xiaotian ang 30 subo ng Immortal Essence Liquid, pagkatapos ay kumuha ng 30 subo at nagpatuloy sa paglunok at pagsasanay. Lumipas ang 10 araw, naabot na niyang Xiaotian ang rurok ng huling bahagi ng ika-9 na antas ng banal na espiritu, at naramdaman ang hadlang ng ika-10 antas ng banal na espiritu. Walang pag-aalinlangan, biglang hinimok niyang Xiaotian ang banal na kapangyarihan ng Hongmeng na bombahin. Biglang, tulad ng isang ilog na sumabog sa kanyang dam, ang dagat ng mga Diyos ay lumawak, ang kapangyarihan ng Hongmeng sa katawan niyang Xiaotian ay lumundag, at ang kanyang hininga ay patuloy na tumaas. Masaya siyang Xiaotian. Sa wakas ay nakalusot sa ika-10 antas ng banal na espiritu. Sa orihinal, kailangan niya ng 2 pang taon upang masira ang ika-10 antas ng banal na espiritu. Ngayon, sa ilalim ng epekto ng walang kamatayang Essence Liquid, tumagal lamang ito ng 10 araw, na nagligtas sa kanya ng maraming oras. Matapos masira ang ika-10 antas ng Divine Spirit, ipinagpatuloy niyang Xiaotian ang paglunok ng immortal na Essence Liquid para magsanay. Pagkatapos ng isa pang 10 araw, ang walang kamatayang essence na likido ay ganap na napino. Sa oras na ito, nakapasok na siyang Xiaotian sa tuktok ng unang bahagi ng ika-10 antas ng banal na espiritu. At ang kanyang walang hanggang banal na katawan ay matagumpay ding nakapasok sa tuktok ng huling bahagi ng ika-13 antas, medyo malayo lamang sa ika-14 na antas. Tungkol naman sa enerhiya ng puso ni Kang Shen, sa wakas ay ganap niyang isinama at pinino ito. Inilabas niyang Xiaotian ang buhangin ng panahon at nagplanong isagawa ang walang hanggang banal na katawan sa ika-14 na antas ng sabay-sabay.